Invincible Divine Sword Chapter 1851 hanggang 1860. At ang mga galaw ng anino ng Buddha ay pabilis ng pabilis, at pahirap ng pahirap na makita ng malinaw. Napansin ni Yang Xiaotian ang trajectory ng mga galaw ng kabilang partido. Ang mga paggalaw na ito ay tila magulo, ngunit ang landas na kanilang pinagtagpo ay nagpapahiwatig ng daan patungo sa langit. Matapos manood at umunawa ng ilang sandali, ang anino ng Buddha ay bumalik sa orihinal nitong posisyon at hindi nagbago. Ipinikit ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata at inalala ang kanyang nakita. Matapos itong pag-isipang mabuti, sinimulan niyang pag-aralan ang mga galaw ng anino ni Buddha. Ang mga tao sa paligid ay nagulat nang makita si Yang Xiaotian na nagsasanay ng ilang kakaibang paggalaw sa kanyang sarili. Hindi ito maintindihan ni Teng Yi, ang matandang halimaw ng dugong demonyo, ang demonyo ng underworld at iba pa. Ang matandang halimaw ng dugong demonyo at ang demonyo ng underworld ay tumingin kay Yang Xiaotian na may pagkalito, ngunit ang banal na Panginoon ay tila hindi sinapian. Sa simula, napakabagal ng paggalaw ni Yang Xiaotian tulad ng anino ng Buddha, ngunit habang tumatagal, pabilis ng pabilis ang takbo ni Yang Xiaotian. Sa huli, makikita lamang ng lahat ang natitirang imahe ni Yang Xiaotian. Nang isagawa ni Yang Xiaotian ang huling galaw, biglang sumikat ang malaking anino ng Buddha sa gitna ng Three Worlds Buddha Formation, na nagbuga ng mga alon ng Buddha Light, na sumasakop kay Yang Xiaotian. Ang liwanag ng Buddha ay nakabuo ng puwersang lumalamon, na nilamon si Yang Xiaotian sa Three Worlds Buddha Formation. Napatulala ang lahat, kaya lang pumasok siya sa Three Worlds Buddha Formation. Nang makita ito, nagmamadali ring nalaman ng ilang sect master ang mga galaw na iyon mula kay Yang Xiaotian. Ang ilan ay gumanap ng maayos. Ngunit gaano man ang pagsasanay ng lahat, kahit na pareho ang mga galaw, hindi nila maakit ang liwanag ng Buddha ng malaking anino ng Buddha sa gitna ng porma sayon. Ang malaking anino ng Buddha ay hindi kailanman nagbigay pansin sa lahat. Matapos masipsip si Yang Xiaotian sa gitna ng Three Worlds Buddha Formation, naglakad siya patungo sa Three Worlds Buddha Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa Three Worlds Buddha Hall. Ang Three Worlds Buddha Hall ay napuno ng Buddha Light, at isang malaking Buddha statue ang inukit sa gate. Sa simula, mayroon ding malaking Buddha statue sa gate ng Five Elements Holy Buddha Palace, ngunit ang isa sa Five Elements Holy Buddha Palace ay isang statue ng Five Elements Holy Buddha, habang ang gate ng Three Worlds Buddha Palace sa harap niya ay isang Buddha of Time. Isang Buddha statue na ang buong katawan ay pinalapot ng Time Talisman at Buddha Talisman. Ang estatwa ng Buddha ay napuno ng kapangyarihan ng oras. Nang titigan ni Yang Xiaotian ang estatwa ng Buddha, sa isang iglap, pakiramdam niya ay pumasok siya sa walang katapusang oras at espasyo. Mabilis na na-activate ni Yang Xiaotian ang Eternal Holy Body, at ang kapangyarihan ng oras at taon sa kanyang katawan ay lumundag na parang dagat. Kasabay nito, inactivate niya ang Five Elements Holy Buddha Sutra, at ang anino ng Five Elements Holy Buddha ay namuo sa likod niya. Sa pag-activate ng Eternal Holy Body ni Yang Xiaotian at ng Five Elements Holy Buddha Sutra, ang oras at Buddha power ng Buddha of Time sa tarangkahan ng Buddha Hall ay lumundag din, na umaalingaw sa oras at Buddha kapangyarihan ng buong katawan ni Yang Xiaotian. Naintindihan ni Yang Xiaotian ang Buddha of Time sa gate. Sa mahina, siya ay tila naging Buddha ng oras, sumusulong sa walang katapusang Buddha Kingdom of Time. Sa Buddha Kingdom of Time, walang iba kundi ang kapangyarihan ng Buddha at ang kapangyarihan ng oras. Tila 100 milyong taon na ang lumipas. Si Yang Xiaotian ay nagpatuloy sa paglalakad sa Buddha Kingdom of Time, ngunit hindi pa rin niya makita ang dulo o anumang labasan. Kung ito ay ang walang hanggang Dao Heart, ito ay naagnas na sa walang katapusang oras at espasyo na ito, at kahit na ang ilang walang hanggang Dao Hearts ay hindi maaaring magpatuloy. Ngunit ang mga mata ni Yang Xiaotian ay palaging malinaw, at ang kanyang Dao Heart ay nanatiling pareho. Nagpatuloy siya sa pagsulong. Sa wakas, sa walang katapusang kapangyarihan ng oras at kapangyarihan ng Buddha, malabo niyang nakita ang isang Buddha Palace. Isang Buddha Palace na matatagpuan sa Golden Buddha Cloud. Ang Buddha Palace na ito ay lalong lumaki habang papalapit si Yang Xiaotian. Gayunpaman, nakita ang Buddha Palace, ngunit kahit paano lumipad si Yang Xiaotian, hindi siya makalapit sa Buddha Palace na ito. Matapos ang napakahabang panahon, sa wakas ay lumipad si Yang Xiaotian sa harap ng Buddha Palace at dumating sa tarangkahan ng Buddha Palace. Itinulak niya ang pintuan ng Buddha Palace. Buzz! Si Yang Xiaotian ay bumalik sa kanyang katinuan mula sa walang katapusang oras at espasyo. Nang siya ay bumalik sa realidad, ang tarangkahan ng tatlong Buddhist Hall ay umugang din, ang ilaw ng Buddha ay sumabog, at dahan-daang bumukas. Sa labas ng formation, tumigil ang ilang mga taong nagsasanay pa rin ng mga galaw at kumakapit sa swerte, at lahat sila ay nadismaya. Nang bumukas ang gate ng Buddha Hall, pumasok si Yang Xiaotian. Nagsara ang tarangkahan ng Buddha Hall. Sa pagtingin sa saradong tarangkahan ng Buddha Hall, ang mga taong iyon ay ganap na desperado. Pagdating nila sa tarangkahan ng Buddha Hall, isang malaking Buddha statue ang lumitaw sa harap ni Yang Xiaotian. Ang estatwa ng Buddha ay mas malaki kaysa sa nakaraang tatlong Pure Ones, at tumingin kay Yang Xiaotian na may solemn at mahabagin na mukha. Tingnan ang libro sa isang 69 na bookbar. Ang estatwa ng Buddha ay tila may espiritualidad at tumingin kay Yang Xiaotian. Sa sandali ng pagtingin sa isa't isa, ang puso at isipan ni Yang Xiaotian ay pumutok, na parang may nabuksan.
Dati, ang puso at isipan ni Yang Xiaotian ay palaging nakagapos ng mga di nakikitang puwersa, ngunit sa sandaling ito, ang mga di nakikitang puwersa na nagbigki sa kanyang puso at isipan ay patuloy na nasisira. Ipinikit ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata at tahimik na tumayo doon. Makalipas ang isang araw, sinimulan niyang imulat ang kanyang mga mata. Matapos buksan ang kanyang mga mata, naging ibang tao si Yang Xiaotian. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay tila may kalikasang Buddha, at naging katulad ng mga mata ng tatlong Buddha sa kanyang harapan. Nang tingnan ni Yang Xiaotian ang tatlong Buddha sa kanyang harapan na may ganitong kalikasang Buddha, nakita niyang walang anuman sa katawan ng Buddha, at lumitaw ang mga makakapal na Buddha ron. Ang mga Buddha ron na ito ay bumuo ng kakaibang pattern, na nakaprint sa katawan ng tatlong Buddha. Si Yang Xiaotian ay maingat na nanood at naunawaan. Ang mga ron na ito ay lubhang magulo at walang kaayusan. Kung ang ibang malalakas na tao ay mauunawaan sila sa loob ng 10,000 taon, hindi pa rin sila makakagawa ng anumang mga pahiwatig. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ni Yang Xiaotian ang lahat ng rune na ito, nakakuha siya ng clue. Matapos itong panuurin ni Yang Xiaotian sa pangalawang pagkakataon, ang mga Buddha rune na ito ay nagsimulang muling buuin sa kanyang mga mata. Gayunpaman, isang napakaliit na bahagi lamang ng mga ito ang natipon. Nang matapos itong panuurin ni Yang Xiaotian sa pangatlong beses, ang mga Buddha rune na ito ay lalong nagtipon. Matapos itong panuurin ni Yang Xiaotian sa ika-10 beses, ang lahat ng Buddha rune ay pinagsama-sama at natapos, na bumubuo ng isang paraan ng pagsasanay. Ang pamamaraang ito ng pagsasanay ay ang tatlong mundo ng Buddha ng tatlong Buddha. Si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling magsanay, ngunit naka-cross-legged sa lupa, tahimik na nagmumuni-muni, at nag-ensayo lamang pagkatapos niyang lubos na maunawaan ang tatlong mundo ng Buddha na ito. Sa simula, ayon sa pamamaraan ng operasyon nitong Three Worlds of Buddha, medyo alanganin pa rin ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian Buddha, ngunit pagkaraan ng isang araw, nagagawa niya ng mahusay ang Three Worlds of Buddha. Ang kapangyarihan ng Buddha sa kanyang katawan ay tumatakbo ng maayos. Maraming mga Buddhist henyo ay malamang na tumagal ng libu-libong taon o kahit na mas matagal upang maunawaan ang tatlong mundo ng Buddha, at 10,000 taon o kahit na mas matagal pa upang patakbuhin ang tatlong mundo ng Buddha ng mahusay. Ngunit ginawa ito ni Yang Xiaotian nang wala pang 10 araw. Ang kapangyarihan ng Buddha sa katawan ni Yang Xiaotian ay tumatakbo ng mas mabilis, at ang Buddha na ilaw sa kanyang katawan ay lumiliwanag at lumiliwanag. Nang ang ilaw ng Buddha sa kanyang katawan ay sapat na ang liwanag upang maipaliwanag ang rebulto ng tatlong Buddha sa kanyang likuran, biglang tumunog ang tatlong Buddha Hall, at ang mga alon ng liwanag ng Buddha ay pumuno sa hangin. Isang serye ng mga tunog ng Buddha ang lumabas mula sa Three Buddha Hall. Ang tunog ng Buddha na ito, na may malaking kapangyarihan, ay nagpanginig sa puso ng lahat. It's the Three Buddha Sounds. Lumabas na ang Three Buddha Sounds. Tuwang-tuwang sabi ng ninuno ng Wanfo Sect. Tatlong Buddha. Ito ang pangatlong tunog ng Buddha. Lahat ng mga disipulo ng Wanfo man ay nakaluhod, at lahat sila ay nasa sabik. Sila ay relihiyoso at sinasamba patungo sa Third Buddha Temple, tulad ng pagsamba sa isang Buddha na malapit ng ipanganak. Kahit na ang mga ninuno ng Wanfo man ay nakaluhod, ang parehong kabanalan. Itinala ng Buddhist Gate na kapag ipinanganak na ang Third Buddhist Yin, ibig sabihin ay ipinanganak na ang bagong Third Buddha. Sino ang ikatlong Buddha na ipinanganak, at alam ng lahat. Sa di kalayuan, nagulat din ang ilang Magic Master na nakatago sa dilim. Walang inaasahan na si Yang Xiaoti ay pumasok ng higit sa 10 araw, at pinangunahan na niya ang boses ng ikatlong Buddha. Paano ito naging napakabilis? Hindi ba ang ikatlong banal na tunog ng Budismo ay lumilitaw lamang sa ikatlong Dharma? Ngunit ngayon mayroon na lamang 10 araw. Sa nakalipas na 10 araw, nasanay na si Yang Xiaotian sa Third Dharma. Mabilis na iniulat ng ilang Magic Masters ang pangitain ng Third Buddhist Temple sa senior management ng Zhongmen. Ang lumang magic ni Bai Ye ay mabilis na nakakuha ng balita. Alam na pinangunahan ni Yang Xiaotian ang tatlong Buddha, ang matandang demonyo ni Bai Ye ay mukhang pangit. Noong una, naisip niya na si Yang Xiaotian ay magiging mabilis, at aabuti ng mga dekada para pamunuan ang boses ng ikatlong Buddha, at sa mga dekada na ito, marami siyang may hahanda. Ngunit ngayon, hindi pa siya nagmamadaling bumalik sa lumang pugad ng Bai Ye Demon, at bago pa siya magkaroon ng oras para maghanda, pinangunahan na ni Yang Xiaotian ang boses ng ikatlong Buddha. Lalong naging pangit ang mukha ni Bai Ye King. Pinangunahan ni Yang Xiaotian ang tatlong henerasyong boses ng Budista, kaya hindi ba siya ang magiging bagong pinuno ng Buddha? At si Yang Xiaotian pa rin ang namamahala sa Magic Sacred Order. Sa hinaharap, ito rin ang magiging pinuno ng Magic Gate. Ito ay isang koleksyon ng mga Bodhaimen at Magic Door. Yang Xiaotian, kahit na siya ay talagang nag-practice ng Dharma ng ikatlong dibisyon at naging Buddha ng ikatlong dibisyon, maaaring hindi niya mapangunahan ang Budista ng Buddha. Hayaan mo si Yang Xiaotian. Ito ay tulad ng mga mahiwagang pinto, baka makinig ka kay Yang Xiaotian. Sa unang labanan ng Buddhist templo ng Buddha, makikita na ang mga paghihigpit sa mga masters ng magic ay lubhang hamina. Umiling ang matandang demonyo ni Bai Ye nang walang sinasabi. Bagamat hindi maaaring pamunuan ni Yang Xiaotian ang Buddhist at Magic Masters ng Sanqing Continent sa ngayon, maaga o huli ng pinangunahan ni Yang Xiaotian ang Sanqing Mainland Buddhist Gate at ang Magic Door.
Bilang karagdagan, si Yang Xiaotian ay ang batang dekano ng Hongmeng College. Sa suporta ng kapangyarihan ng Hongmeng College, ang Yang Xiaotian ay katumbas ng pagkontrol sa kalahati ng kontinente ng Sanqing. Bumalik muna tayo. Mabigat ang tunog ng matandang demonyo ni Bai Ye, lumipad pataas, at lumipad pasulong. Bahagyang nabalisa ang kanyang puso. Dati, kahit sa harap ng Hongmeng Daoist, hindi siya gaanong nabalisa. Palagi niyang nararamdaman na ang Bai Ye Demon ay ganap na mawawala sa kamay ni Yang Xiaotian. Sa pinangyarihan ng ikatlong banal na palasyo, ang mga dugong demonyong matandang halimaw, na sumisira sa makalangit na demonyo, at ang iba pa ay nakinig sa boses ng ikatlong Buddha, parehong nalulugod at emosyonal. Sa oras na iyon, kahit na ang kanilang Diablo ay hindi makamit ang magic door, at ang Buddha ay nasa isa. Ngayon ay nagawa na ito ng kanilang mga bagong santo. Bakit hindi hayaan na sila ay maghinagpis? Sa hinaharap, natatakot ang Panginoon na ito ang mamuno sa Sacred Realm at Buddhist Gate. Bagamat mukhang walang katotohanan at malayo ito, nanginginig ang mga tao sa eksena, dahil posible talaga. Nakuha na ngayon ni Yang Xiaotian ang mantle ng Third Buddha at naging Buddha ng Third Dynasties. Ang ikatlong Buddha ay ang disipulo ng Buddha ngayon. Sino ang Buddha ngayon? Iyan ang pinakamataas na pag-iral ng Santuwaryo Buddha. At kung matipon ni Yang Xiaotian ang lahat ng sinaunang mahika, maaaring hindi posible na pag-isahin ang pinto ng mahika ng santuwaryo. Sa templo ng Buddhist, nang isagawa ni Yang Xiaotian ang Dharma ng ikatlong henerasyon, isang patak ng gintong likidong Buddha ang lumitaw sa walang laman ng pangunahing bulwagan. Ang ganitong uri ng Buddha likido ay eksaktong Buddha at Buddha likido, na maaari lamang ipanganak sa lugar kung saan ang Buddha cultivated. Ang mga likidong Buddhist na ito ay karaniwang isinama sa walang bisa. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Yang Xiaotian Three Dharma, isa-isa silang bamaha, at pagkatapos ay nagsimulang sumanib sa katawan ni Yang Xiaotian sa operasyon ng ikatlong Buddhist Dharma ni Yang Xiaotian. Gamit ang mga likidong Buddha na ito, ang Third Dharma cultivation ni Yang Xiaotian ay mas mabilis. At ang mga likidong Buddha na ito, tulad ng Sanqing Saint, ay makakatulong sa mga pangunahing pantas pagkatapos na masipsip at magpino. Ang pagbaligtad ni Yang Xiaotian ng Eukaristiya ang pinakamabilis. Pagkalipas ng ilang buwan, nang si Yang Xiaotian ay hinihigop at pinino ang lahat ng Buddha at Buddha na likido sa bulwagan. Si Yang Xiaotian, na orihinal na tuktok ng Triple Saint, ay nabigla sa pagkabigla. Basagin ang Dasheng 4. Pagkaraan ng ilang araw, pagkatapos na patatagin ang kaharian ng Dasheng, itinigil ni Yang Xiaotian ang paglilinang. Tawag, Bam-antong hininga si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na sa Third Buddhist Hall, may likidong Buddha. Ang mga epekto ng mga likidong Buddha na ito ay maihahambing sa Sanqing Holy Symbol. Bagamat ilang buwan pa lang ito na-absorb, ang 13 banal na katawan niya ay napabuti ng husto. Kung mayroong napakaraming likidong Buddha, bilang karagdagan sa baligtarin ng sagradong katawan, ang ibang mga Oichant ay natatakot sa ibang mga banal na katawan. Maaari itong masira sa ika-28 yugto. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sa pagsasanay na ito, ang kanyang ikatlong Dharma ay hindi lamang nakalusot sa pangalawa. At pagkatapos sumipsip ng Buddha at Buddha likido, siya rin ay bumuti ng husto. Gayunpaman, sa malakas na kapangyarihan ng kanyang kasalukuyang kaluluwa, hindi na niya muling mai-condense ang 3,650 gold lotus. Kailangan din niyang maghanap ng mga likidong Buddha at Sanqing Shengo para palakasin ang kaluluwa. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang 4 na linggong pader ng templong Buddhist. Naapektuhan ng kapangyarihan ng Dharma ng kanyang ikatlong henerasyon, lumitaw din ang 4 na linggong pader kung saan orihinal na walang-wala ang Buddhist na templo, at maraming mga tekstong Buddhist ang lumitaw din. Si Yang Xiaotian ay nanood mula simula hanggang wakas. Matapos basahin ito ng 3 beses, lumabas siya sa Three Buddha Hall. Gusto niyang alisin ang Three Buddha Hall, ngunit sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng Three Buddha Dharma, hindi niya ito maalis. Maaari lamang siyang maghintay hanggang ang 3 Buddha Dharma ay nilinang sa ika-14 na antas bago ito kunin. Banal na Panginoon, ang Sky-Destroying Demon at ang Blood Demon ay naghihintay sa labas. Nang makita nila si Yang Xiaotian na papalabas, sila ay natuwa at dumating upang batiin siya. Dumating sina Teng Yi, Lao Lu at iba pa para batiin siya. Pagbati sa kanyang maharlikang anak ng Buddha, ang ninuno ng 10,000 Buddha sect ay mas nasasabik na lumapit upang batiin siya. Pagbati sa kanyang maharlikang anak ng Buddha, ang mga master ng 10,000 Buddha sect ay yumuko rin sa lupa. Ang pinuno ng 10,000 Buddha sect ay lumuha doon, iniisip ang panahon kung kailan niya pinagnanasaan ang Puso Buddha tree ni Yang Xiaotian at muntik nang maging kaaway ni Yang Xiaotian. Siya ay nahihiya, natakot, at sinisisi ang sarili. Senyor, lahat, mangyaring tumayo ng mabilis. Hiniling ni Yang Xiaotian na tumayo ang lahat sa 10,000 Buddha sect. Nang tumayo ang lahat sa 10,000 Buddha sect, biglang yumanig ang lupa. Hindi lamang ang lupa, kundi ang buong espasyo ay nanginginig. Dose-dose ng mga nakakatakot na puwersa ang kumakalat patungo sa panig na ito. Nagulat ang lahat at napatingin. Ito ay ang sinaunang Demon Abyss.
Nagbago ang mukha ni Teng Yi, may nangyari sa Ancient Demon Abyss. Ang 12-dosenang nakakatakot na puwersang ito ay nagmula sa direksyon ng Ancient Demon Abyss. Ang lugar na ito ay hindi kalayuan sa Ancient Demon Abyss. Lahat ay may naisip at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Ang 12-dosenang mga nakakatakot na puwersang ito ay dapat nakapangyarihan ng 12-dosenang mga sinaunang demonyong hayop na pinigilan sa ilalim ng Ancient Demon Abyss. Ang 12-dosenang mga sinaunang demonyong hayop ay nakatakas na lahat. Pumunta sa Ancient Demon Abyss. Nagbago ang mukha niyang Xiaotian at sinabi niya sa lahat. Dati, ang pagtakas ng Ancient Giant Yun at ng Fuchon Ape ay isa ng malaking problema. Kung ang lahat ng pinigilan ng mga halimaw sa Ancient Demon Abyss ay nakatakas, ito ay tiyak na isang sakuna para sa Sanqing Continent. Lahat ay sumakay sa spaceship. Kaagad, ipinatawag niyang Xiaotian ang Kaiyuan spaceship, sumakay sa spaceship kasama ang lahat, at pinaandar ang spaceship sa Ancient Demon Abyss ng buong bilis. Si Teng Yi, ang master ng Wanyu Sword, ang mga ninuno ng Wanfo sect at iba pa ay nababalisa. Alam ng lahat ang nakapipinsalang kahihinatnan ng pagtakas ng mga sinaunang halimaw na ito. Sa ilalim ng mabilis na paglipad ng Kaiyuan spaceship, sa wakas ay nakarating ang lahat sa Forbidden Demon Land. Gayunpaman, nang dumating sila, nakita nila na ang mga bundok at ilog sa palibot ng Forbidden Demon Land ay nawasak, at ang lupa ay puno ng nakakatakot na mga bitek at malalaking malalim na hukay. Malinaw, ito ay sanhi ng pagkawasak na dulot ng mga sinaunang halimaw pagkatapos nilang tumakas. Blood Demon Old Monster and Destroying Heaven and Dark Demon at ang iba pa ay ginamit ang kanilang magic power para protektahan ang spaceship mula sa pagkasira ng sinaunang demonyong enerhiya. Siyang Xiaotian ang nagmaneho ng sasakyang pangkalawakan hanggang sa sinaunang kailaliman. Nang makarating ang lahat sa gilid ng sinaunang kalaliman, nakita nila na ang gilid ng sinaunang kalaliman ay nabasag din ng nakakatakot na puwersa. At walang hininga ang mga sinaunang demonyong hayop sa sinaunang kailaliman. Kahit na ang lahat ay maghanap ng buong kaluluwa, hindi nila maramdaman ang isang bakas ng hininga ng mga sinaunang demonyong hayop. Ang 12-dosenang mga sinaunang demonyong hayop ay nakatakas na. Lahat ay may malungkot na tingin sa kanilang mga mukha. Sa simula, ang sinaunang higanteng Yun at ang langit-bearing unggoy ay nagparamdam na sa buong Hongming Academy na parang kaharap nila ang isang malaking kalaban at nataranta. Ngayon, may 12-dosenang mga sinaunang demonyong hayop na nakatakas. 12-dosenang mga ito ay maihahambing sa sinaunang higanteng Yun at ang langit-bearing unggoy. Paano lalaban ang lahat kung gayon? Kahit na magsanib puwersa ang Blood Demon Old Monster at Destroying Heaven at Dark Demon, hindi nila ito mapipigilan. Pagkatapos ng lahat, ito ay katumbas ng 12-dosenang mga lumang demonyo ni Baiye. Matandang demonyo Baiye, sabi niyang Xiaotian sa malalim na boses. Walang alinlangan, ang mga sinaunang demonyong hayop na ito ay pinakawalan ni Old Demon Baiye. Dahil nakumpirma na ang mga sinaunang demonyong hayop na ito ay nakatakas, hindi na kailangan ng lahat na pumasok muli sa sinaunang kalaliman ng demonyo. Umalis na sina Teng Yi, Wanyu Sword Master at iba pa. Ngayon na ang isang grupo ng mga sinaunang demonyong hayop ay nakatakas mula sa sinaunang kalaliman ng demonyo, kailangan nilang bumalik at maghanda ng maaga upang talakayin ang pagsanib puwersa upang labanan ang mga sinaunang demonyong hayop na ito. Hiniling niyang Xiaotian kay Lao Lu na bumalik muna at tinanong sina Zhuo Meng, Ligu at iba pa na tulungan siyang malaman ang tungkol sa Buddha Fluid at ang tatlong Pure Ones. At gusto niyang pumunta muli sa sinaunang kalaliman ng demonyo at tuklasin ang tuktok ng Demon Mountain. Mayroong isang sinaunang pagbuo ng Diyos ng demonyo sa tuktok ng bundok ng demonyo. Sa huling pagkakataon na hindi ito masira ng Tianming Demon, ngunit ngayon ay naroon na ang dugong demonyong halimaw. Sa lakas ng dugong demonyong halimaw, maaari nitong ganap na masira ang sinaunang pagbuo ng Diyos ng demonyo. Kaya, siyang Xiaotian at ang dalawa pa ay bumaba sa ilalim ng sinaunang kalaliman ng demonyo. Matapos labanan ang mabigat na sinaunang enerhiya ng demonyo, siyang Xiaotian at ang iba pa ay pumunta sa harapan ng Demon Mountain. Katulad ng dati, ang Demon Mountain ay napuno pa rin ng demonyong enerhiya, at ang demonyong enerhiya ay hindi humina dahil sa pag-alis ng mga sinaunang demonyong hayop. Mag-ingat kayong lahat. Napansin ng matandang halimaw na Blood Demon ang abnormalidad ng pagbabawal ng Demon Mountain. Dapat ay bago makatakas ang mga sinaunang demonyong hayop mula sa Demon Abyss, binago nila ang pagbabawal ng Demon Mountain o muling inayos ang pagbabawal ng Demon Mountain, naglagay ng bitag at naghintay para sa kanila. Siyang Xiaotian at ang dalawa pa ay maingat na lumipad sa tuktok ng bundok. Bagamat binago ng mga sinaunang demonyong hayop ang pagbabawal sa Demon Mountain, sa tulong niyang Xiaotian at ng dalawa pa, nakarating pa rin sila sa tuktok ng bundok ng walang anumang panganib. Sa pagtingin sa sinaunang pagbuo ng Diyos ng demonyo sa kanyang harapan, ginamit ng matandang halimaw na Blood Demon ang kanyang banal na kapangyarihan at binomba ito ng buong lakas. Sa ilalim ng patuloy na pambobomba, ang sinaunang pagbuo ng Diyos ng demonyo sa kanyang harapan ay ganap na sumabog. Siyang Xiaotian at ang iba pa ay pumasok sa tuktok ng Demon Mountain. Sa tuktok ng bundok, mayroong 12-dosenang mga palasyo ng demonyo. Ang mga palasyo ng demonyo ay puno ng nakakatakot na enerhiya ng demonyo. Sila ang mga kuwebang itinayo ng mga sinaunang demonyo upang mabuhay at magsanay. Gayunpaman, nang dumating siyang Xiaotian sa harap ng mga demonyong palasyong ito,
nalaman niyang karamihan sa mga ito ay nabuksan, at ang mga bagay sa mga palasyo ay ninakawan. Iyon ang mga sinaunang demonyong hayop at si Bai Ye matandang demonyo. Malamig na sabi ni Mie Tianmingmo. Walang alinlangan, ang mga bagay sa mga palasyong ito ay ninakawan ng mga sinaunang demonyong hayop at ng matandang demonyo ni Bai Ye. Sa huli, 2 palasyo lang ang hindi nabuksan. Nakita ko na ang 2 palasyo ay natatakpan ng isang black and white magic array. Ang array na ito ay ang sikat na Black and White Double Demon Array ng Demon Sect. Black and White Double Demon Array. Parehong nagulat ang Blood Demon Old Monster at Mie Tianmingmo. Sinabi ng Blood Demon Old Monster kay Yang Xiaotian, noong nakaraan, pinag-aralan din ni Master Wan Mo ang Black and White Double Demon Array na ito. Para masira itong Black and White Double Demon Array, dapat mayroon kang kapangyarihan ng likas na demonyong Diyos. Tumango si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Alam din niya ang tungkol sa Black and White Double Demon Array na ito. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang itim at puti na Double Demon Formation na ito ay nilikha ng isang tiyak na likas na Diyos ng demonyo. Hindi kaya ang 2 palasyong ito ay itinayo ng isang likas na Diyos ng demonyo. Gayunpaman, kahit na hindi, ang 2 palasyong ito ay dapat ding nauugnay sa isang likas na Diyos ng demonyo. Sinubukan ni Yang Xiaotian na buhayin ang kapangyarihan ng 3,000 ancestral na demonyo at 3,000 likas na dakilang demonyo, pinalapot ang kapangyarihan ng likas na demonyong Diyos sa kanyang buong katawan sa kanyang mga palad, at biglang sinampal ang itim at puti na Double Demon Formation. Ang itim at puti na Double Demon Formation ay umalangaw-ngaw, at 2 anino ng demonyo ang lumitaw sa kumikislap na liwanag ng formation. Ang 2 anino ng demonyong ito, isang itim at isang puti, ay pinagsalikop ng itim at puting enerhiya ng demonyo. Gayunpaman, kahit anong pag-atake ni Yang Xiaotian, hindi niya masira ang Black and White Double Demon Formation. Sa iyong kasalukuyang likas na kapangyarihan ng demonyong Diyos, hindi mo masisira ang itim at puti na Double Demon Formation. Sinabi ni Uncle Ding, maliban na lang kung mauunawaan mo ang 30,000 likas na dakilang demonyo. 30,000. Lumubog ang puso ni Yang Xiaotian. Pagkatapos lamang niyang masira ang Heavenly Saint Realm ay maiintindihan niya ang 10,000 likas na demonyo. Kung ito ay 30,000, anong kaharian ang dapat niyang marating? Master Ding, may paraan ba? Tanong ni Yang Xiaotian. Hindi, diretsyong sagot ni Master Ding. Sinubukan ni Yang Xiaotian ang iba pang paraan, ngunit hindi pa rin niya mabuksan ang Black and White na Double Demon Formation. Sa wakas, si Yang Xiaotian at ang matandang halimaw na Blood Demon at ang Dark Demon of Destruction ay kailangang umalis. Matapos bisitahin ang bawat sulok ng Demon Mountain at walang mahanap na iba, umalis si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa Ancient Demon Abyss. Sa pagbabalik sa Hongming Academy, tinanong ni Yang Xiaotian ang matandang halimaw na Blood Demon at ang Dark Demon of Destruction kung alam nila kung saan mahahanap ang likido ng Buddha at ang banal na enerhiya ng 3 Pure Ones. Kinailangan niyang sanayin ang banal na sining ng 3 purong isa sa ika-4 na antas sa lalong madaling panahon upang matulungan ang Dark Demon of Destruction na mabawi ang lakas nito. At sinasabi na kung ang 3 bulwagan ay maaaring tipunin, maaari silang magkaroon ng makapangyarihang kapangyarihan. Ang matandang halimaw na Blood Demon ay nag-isip at nagsabi, hindi ko alam kung may likidong Buddha sa Sanqing Continent, ngunit sa Misty Continent, alam kung mayroong likido ni Buddha sa purong lupain ng Burial Buddha. Paglilibing purong lupa ni Buddha. Natigilan si Yang Xiaotian. Oo, ang Burial Buddha Pure Land ay isang sikat na Buddhist Holy Land sa Misty Continent. Gayunpaman, tanging mga Buddhist disciples lang na may purong Buddha power ang maaaring makapasok. Ang Burial Buddha Pure Land na ito ay isang magandang lugar para sa Buddhist practice. Maraming Buddhist master sa Misty Continent at maging ang iba pang nakapalibot na kontinente ang papasok dito para magsanay. Sabi ni Misty Dark Demon. Isinulat ito ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, hindi pa siya makakaalis sa Sanqing Continent. Nang iniisip ni Yang Xiaotian ang tungkol sa likido ng Buddha at Sanqing Holy Story ng Buddha, ang Blood Demon ay biglang namutla at umubo ng ilang beses, at pagkatapos ay humigop ng dugo. Dugong demonyo. Nang makita ito, nagbago ang mukha, at nagbago ang kanyang mukha, kumusta ka? Nagulat din si Yang Xiaotian. Ang tunay na buhay ng buhay ay tumatakbo, at ang likod ng dugo demonyo lumang halimaw. Sa ilalim ng patuloy na pagbubuhos ng pangwakas na buhay ni Yang Xiaotian, ang dugong demonyong lumang kakaibang mukha ay napakaganda ng mukha, nakipagkamay sa kanya, at sinabing, hindi hadlang, mayroon akong problema sa aking pagsasanay, ang lumang sakit. Labanan ang lumang salamangka ni Bai Ye, hayaang maulit ang lumang sakit. Okay lang na magpahinga ng ilang araw. May problema ba sa practice, ang dating sakit? Gayunpaman, nakikita ni Yang Xiaotian na ang lumang sakit ng dugong demonyo ay tiyak na hindi okay kung siya ay magpapahinga. Naglabas siya ng ilang pinaghalong bunga ng banal na buhay ni Yuan upang lamunin ang dugong demonyong mga lumang halimaw, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng pinakahuling buhay ng elite upang tulungan ang dugong halimaw. Pagbalik ko sa Hongming College, ang lumang dugo demonyo lumang sugat sa wakas ay pinindot pababa. Hindi bababa sa ibabaw, ang dugo demonyo lumang kakaibang pinsala ay hindi na isang malaking bagay. Gayunpaman, nang tulungan ni Yang Xiaotian ang pagpapagaling ng Blood Demon Old Monster,
alam niya na ang pinsala ng Blood Demon Old Monster ay napakalubha. Kung mayroon pang ilang laro, ang lumang pinsalang ito ay hinding-hindi nababagsak. Okay lang si Lord pero hinihila ka pababa. Nagkasala ang dugong demonyo. Dugong demonyo senior, anong sabi mo? Umiling siyang Xiaotian, sa templo ng ikatlong henerasyon, kung wala kayo, ako at ang aking kapatid ay matatakot na mamatay ng maaga. Kung wala ka, masisira lang ang Hongming College. Pagkatapos ay nagtanong, mayroon bang anumang paraan upang ganap itong gamutin? Umiling ang dugo demon, okay lang. Sinubukan ko ang iba't ibang paraan sa mga taong ito at nakakita ako ng iba't ibang banal na gamot. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng sukdulang buhay ng Panginoon ay maaaring sugpuin para sa aking mga lumang pinsala. Gayunpaman, kung nais mong ganap na gumaling, ang pinakahuling buhay na sagradong katawan ng banal na Panginoon ay makakalagpas lamang sa 32 o 600 milyong taon ng mahabang buhay na damo. Tumitig ang mga mata niyang Xiaotian, 600 milyong taon ng longevity grass. Siyang Shenkao, kahit na ang buong banal na kaharian ay lubhang mahirap makuha, ay maaaring matagpuan sa 2 at 300 milyong beses, ngunit ito ay maaaring matagpuan, ngunit kapag ang 600 milyong taon, ako ay natatakot na ito ay hindi magagawang upang mahanap ang ilang mga halaman. Oo, 600 milyong taon ng mahabang buhay na damo, sabi ng Blood Demon Monster. Siyempre, alam din niya kung gaano kahirap para sa 600 milyong taong gulang na damo. Ilang taon na niya itong hindi nahanap. May mixed Yuan life tree, kung lumaki ka sa future, pwede ba? Tanong niyang Xiaotian. Ang mga sagradong puno ng hybrid na buhay ay maaari ring sugpuin ang aking pinsala, ngunit imposibleng ganap na gamutin ang aking pinsala. Sabi ng dugong demonyong matandang halimaw, bigla siyang may naisip na nagsasabing, may isa pa, ayos lang. Ang puno ng buhay na walang hanggan. Nakikinig sa dugong demonyong matandang halimaw na binanggit ang puno ng buhay na walang hanggan, ang walang kamatayang demonyo ay lumapit din sa espiritu, nangungunang 10 puno ng alamat, ang puno ng buhay na walang hanggan. Oo, ang puno ng buhay na walang hanggan. Ang dugong demonyong matandang halimaw ay nagsabi, kung ang puno ng buhay na walang hanggan ay lumabas sa bunga ng buhay na walang hanggan, mayroong bunga ng buhay na walang hanggan, ako ay natural na gagaling. Sinabi ng walang kamatayang demonyo, ngunit narinig ko na ang puno ng buhay na walang hanggan ay pinutol na. Ito ay ganap na nawala sa mundo. Speaking of which, he looked sorry, I wonder if it is true. Oo, kung walang-walang hanggang puno sa mundong ito, walang pag-asa sa mundong ito. Ang dugo demonyo lumang halimaw din sinabi na may damdamin. Sinasabing ang puno ng buhay na walang hanggan ay ang pag-asa ng mundo. Ang puno ng buhay na walang hanggan ay narito. Sa sandaling lumipat siyang Xiaotian, inilabas niya ang mga binhing nakuha sa battlefield sa ibabang mundo. Sa sandaling makita ng mga buto at walang kamatayang halimaw ang mga buto na inilabas niyang Xiaotian, sila ay naakit. Ito na ba, ang mas nag-aalangan, mas kainahinala ang hitsura, mas kapanapanabik. Ito ang binhing nakuha ko noong nasa battlefield ako sa lower world. Hindi nagtago siyang Xiaotian, at sinabi. Ang battlefield, ang Blood Demon Monster at ang Immortal Demon na aksidente. Ang kanilang Panginoon ay napakademonyong talento, at sila ay nagmula sa mababang hangganan. Ang dalawa ay hindi kapanipaniwala. Ito ba ang buto? Ang walang kamatayang demonyo ay nagmamasid ng mabuti. Sa lower world battlefield, mayroong isang undercover na isla. Sinasabing mayroong puno ng buhay na walang hanggan, ngunit walang puno ng buhay na walang hanggan. Sa halip, mayroong isang puno ng kasamaan. Pagkatapos kong sirain ang puno ng lahat ng kasamaan. Sa ibaba ng isla, nakita ko ang binhing ito. Sabi niyang Xiaotian. Bago ako gumamit ng iba't ibang paraan, hindi ko ma-activate ang binhing ito. Mamaya, ako ay nagbago sa isang walang hanggang sagradong katawan sa walang hanggang mga Diyos. Ginamit ko ang kapangyarihan ng walang hanggang sagradong katawan upang buhayin ang sigla ng binhing ito. Ngunit, kahit na kaya kong buhayin ang seed life na ito, hindi ko ito hahayaang tumubo. Sa paglipas ng mga taon, ginagamit niya ang kapangyarihan ng walang hanggang Eukaristiya upang patubigan ang mga binhi ng pinaghihinalaang mga punong walang hanggan, ngunit ang binhing ito ay hindi kailanman tumubo. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Kung ito ay isang walang hanggang binhi, kung gayon ikaw ang magiging pag-asa ng mundo sa hinaharap. Kung ang walang hanggang sagradong katawan ng banal na Panginoon ay makapaglilinang hanggang 32, dapat itong sumibol. Kung ito ay isang puno ng buhay na walang hanggan, sa sandaling ito ay tumubo sa isang puno, ito ay tiyak na magiging isang pangunahing kaganapan na gumimbaw sa lahat ng langit. Sinasabi ng alamat na ang puno ng buhay na walang hanggan ay nagdadala ng pag-asa ng mundo, at tiyak na hindi ito magiging walang batayan. Ang pag-aalis ng langit ay nasa sabik din. Tiningnan niyang Xiaotian ang nasa sabik na dalawa, ngunit ngumiti ng mapait, at 32 na. Siya ay nasa ika-28 na antas lamang ng banal na katawan ngayon. Aabutin ng maraming taon upang linangin sa ika-32 na antas. Mayroon pa bang ibang paraan para sumibol ang binhi ng immortalidad? Tanong niyang Xiaotian.
Kung mahahanap natin ang tubig ng paglilinis, dapat nating mapalago at mapalago ang binhi ng kawalang kamatayan. Sabi ng matandang halimaw ng dugong demonyo. Tubig ng paglilinis. Binasa niyang Xiaotian. Oo, ang tubig ng paglilinis. Sinasabi na ang unang ilog na ipinanganak sa banal na kaharian ay tinatawag na ilog ng pagdalisay, at ang tubig ng paglilinis ay nagmumula sa ilog na ito. Ipinaliwanag ni Mie Tianming Mo, ang Panginoong Wan Mo ay nagtanong din at hinanap ang ilog na ito ng paglilinis. Ngunit, ang ilog ng paglilinis ay hindi natagpuan. Sinasabi na ang mga tao lamang na may nakatakdang relasyon ang makakatagpo nitong ilog ng paglilinis. Ang mga tao lang ba na may nakatakdang relasyon ang makakahanap nito? Iniisip ko kung may mga ganoong record sa library ng Hongmeng Academy. Napaisip siyang Xiaotian at nagpasyang tingnan mabuti ang koleksyon ng mga libro ng Hongmeng Academy kapag may oras siya. Pagkatapos bumalik sa Hongmeng Academy, pumunta siyang Xiaotian sa kuweba ng kanyang nakatatandang kapatid na si Teng Yi. Nang makita ang pagbabalik niyang Xiaotian, tila may gulugod si Teng Yi. Kinausap niya siyang Xiaotian, Blood Demon, at Destroyer of the Underworld tungkol sa kamakailang pag-unlad sa paghahanap ng grupo ng mga sinaunang halimaw. Kakaibang sapat, pagkatapos makatakas mula sa sinaunang kailaliman, ang mga sinaunang halimaw na iyon ay sama-samang nawala. Ayon sa hinuha ni Teng Yi, ang mga sinaunang halimaw na ito, tulad ng mga sinaunang higanti at unggoy na nagdadala ng langit, ay hindi pa ganap na nakaka-recover sa kanilang mga pinsala, kaya't nagtago sila upang makabawi mula sa kanilang mga pinsala. Babalik ako sa aking bayan mamaya at magkakaroon ng hapunan ng pamilya, kaya mag-update ako ng 2 beses. Nakabawi sa sugat. Matapos malaman na ang mga sinaunang halimaw na iyon ay nagtago at gumaling mula sa kanilang mga pinsala, gumaan ang pakiramdam niyang Xiaotian. Hindi bababa sa susunod na ilang dekada, ang mga sinaunang halimaw na ito ay hindi na muling magpapahamak sa Sanqing Continent. May mga dekada pa siyang dapat paghandaan. Sa mga dekada na ito, kailangan niyang isagawa ang Sanqing Sacred Art at ang Three Worlds Buddha Dharma hanggang sa 14 na antas, at unawain ang Innate Great Demon Diagram hanggang 10,000. Kung maisasanay niya ang Sanqing Sacred Art hanggang sa 14 na antas, maaari niyang alisin ang lahat ng 3 karayom ng kaluluwa mula sa Immortal Nether Demon Soul Sea, na nagpapahintulot sa Immortal Nether Demon na ganap na mabawi ang lakas nito. Kung maisasanay niya ang Three Worlds Buddha Dharma hanggang sa 14 na antas, at mauunawaan ang Innate Great Demon Diagram sa 10,000, maaari niyang tipunin ang Sanqing Sacred Temple, ang Three Worlds Buddha Temple, at ang Chaos Demon Temple ng magkasama. Unawain ang kapangyarihan ng 3 templo ng magkasama. Naghinala siya na kung kaya niyang tipunin ang 3 templo, makokontrol niya ang kapangyarihan ng pinagmulan ng Sanqing Continent. Kung totoo ito, hindi siya matatakot sa 12 ng mga sinaunang halimaw. Sa loob man lamang ng Sanqing Continent, hindi na kailangang matakot sa 12 ng mga sinaunang halimaw. Pagkatapos, tinanong niyang Xiaotian si Teng Yi tungkol sa balita ng 600 milyong taong gulang na immortal na damo at ang tubig ng paglilinis. Nanlaki ang mga mata ni Teng Yi nang marinig niyang nagtanong siyang Xiaotian tungkol sa 600 milyong taong gulang na immortal na damo at sa tubig ng paglilinis. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumugon siya, 600 milyong taong gulang na walang kamatayang damo. Tubig ng paglilinis. Pagkatapos, ngumiti siya ng mapait at sinabing, Junior brother, nakita ko lang ang 200 milyong taong gulang na immortal na damo sa isang auction, at wala pa akong narinig na higit sa 200 milyong taon. Kung tungkol sa tubig ng paglilinis, ang bagay na ito ay binanggit lamang ni Guro. Oh, nabanggit ni Master ang tubig ng paglilinis kay senior brother. Nagliwanag ang mga mata niyang Xiaotian. Oo, pero nabanggit lang. Sinabi ni Teng Yi, maging ang Guro ay hindi alam kung nasaan ang tubig ng paglilinis. Senior kuya, nalaman mo na ba ang kinaroroonan ni Master? Hindi maiwasang magtanong niyang Xiaotian. Dati, tinanong niya si Teng Yi tungkol sa kinaroroonan ni Hongmeng Daoist. Ngunit noong huling pagkakataon ay sinabi ni Teng Yi na hindi rin niya alam. Kamakailan ay hinanap ko ang kinaroroonan ni Master, at nakakita ako ng ilang mga pahiwatig. Sinabi ni Teng Yi, dapat pumunta si Master sa Misty Continent. Pumunta sa Misty Continent. Nagulat siyang Xiaotian. Oo, nagpunta si Master sa Misty Continent at pumasok sa Burial Buddha Pure Land. Sinabi ni Teng Yi, ngunit, nalaman ko lang na pumunta si Master sa purong lupain ng Burial Buddha, kung ano ang ginawa niya doon, hindi ko alam. Burial Buddha purong lupa. Natigilan siyang Xiaotian. Oo, purong lupain ng Burial Buddha. Sinabi ni Teng Yi, pumipili ako ng isang grupo ng mga disipulo na may purong kapangyarihan ng Buddha kamakailan, hayaan silang pumunta sa purong lupain ng Burial Buddha upang makita kung mahahanap nila ang guro. Ngayon na ang isang grupo ng mga sinaunang demonyong hayop ay tumakas mula sa sinaunang kalaliman ng demonyo, at ang White Knight Demon Clan ay nasa kaguluhan, ang mga tao sa mga pangunahing imperyo ng Sanqing Continent ay nataranta, at hindi ito gagana kung wala si Hongmeng Daoist. Sana mahanap ng mga alagad na ito ang kanyang Panginoon. Palihim na sabi ni Teng Yi. Nakipag-chat saglit siyang Xiaotian kay Teng Yi bago umalis. Pagkatapos umalis, bumalik siya sa kuweba at nagplanong umatras, unang dinadalisay ang 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot sa kanyang katawan. Gayunpaman, bago magpino, nagpadala siyang Xiaotian ng liham kay Lao Lu,
na hinihiling kay Lao Lu na magmadali at alamin ang tungkol sa dakilang Dao Holy Flame. Pinagsama na niya ang Great Dao Holy Flame na nakuha niya sa Deep Sea Cold Wind Sea, at ang kanyang Chaos Blood Spirit Divine Fire ay naging Chaos Blood Spirit Holy Fire. Mayroon na siyang 3 Chaos Holy Fires at kaya niyang pinuhin ang 9 Tribulations Heavenly Grade Pills. Gayunpaman, hindi pa rin kasiya siya ang epekto ng banal na prutas na ginawa ng 9 Tribulations Heavenly Grade Pills na nagpapakain sa isang grupo ng mga banal na puno, kaya nagplano siyang maghanap ng higit pang Great Dao Holy Flames upang gawing banal na apoy ang ika-4 na Chaos Divine Fire. Kung mayroon siyang 4 na Chaos Holy Fires, maaari niyang pinuhin ang 10 Tribulations Heavenly Grade Pills. Ang epekto ng prutas na ginawa ng 10 Tribulations Heavenly Grade Pills na nagpapakain sa isang grupo ng mga banal na puno ay tiyak na ilang beses na mas mahusay kaysa sa 9 Tribulations Heavenly Grade Pills. Sa ganitong paraan, mas magiging kumpiyansa siyang makapasok sa Heavenly Saint Realm bago ang 7 Continents Holy War. Sa 7 Continents Holy War, kung maaari mong manalo sa unang lugar, ang gantimpala ay kamangha-manghang. Hindi lamang ikaw ay gagantimpalaan ng 300 banal na tubig ng 12 dakilang paraan, ngunit gagantimpalaan ka rin ng 3 gitnang grado ng mga banal na ugat ng mga dakilang paraan at iba pang mga kayamanan. Ang mas bihira ay maaari kang pumasok sa Zulong Battlefield para umintindi at magsanay. Sa Zulong Battlefield, ang Zulong Holy Spirit ay napakalakas, na napakahalaga para sa kanyang pagsasanay ng Dragon Saint Body. Bukod dito, maaari siyang pumasok sa 7 Holy Temples upang tanggapin ang Soul Baptism ng 7 Holy Statue sa loob ng 1 taon. Kung matatanggap niya ang Soul Baptism ng 7 Holy Statue sa loob ng 1 taon, tiyak na tataas ang kanyang soul power. Matapos turuan si Old Lu, si Yang Xiaotian ay nag-iisa upang pinuhin ang 200 milyong taong gulang na banal na gamot. At ang matandang halimaw na Blood Demon at ang Undestroyed Nether Demon ay dinagdagan din ng kanilang oras para tulungan si Yang Xiaotian na malaman ang tungkol sa Holy Chi ng 3 Pure Ones. Sa Tianlong Peak Palace, habang si Yang Xiaotian ay nagsasanay ng 3 Pure Ones, Holy Secret, The Three Worlds, Buddhist Dharma, at ang Chaos Swallowing Heaven Secret upang pinuhin ang 200 milyong taong gulang na Divine Medicine, ang 2 dakilang God Clone ay nilalamon din ng banal na prutas upang magsanay ng isang grupo ng mga banal na katawan. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isa-6, isa-9. Lumipas ang oras. Lumipas ang mga taon sa isang kisap mata. Nang pinuhin niyang Xiaotian ang 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot, nakapasok siya sa ikalimang antas ng dakilang santo gaya ng inaasahan, at nakapasok sa gitnang antas ng ikalimang antas ng dakilang santo. Nang makitang halos hindi na siya makalusot sa gitnang antas ng ikalimang antas ng dakilang santo pagkatapos makalunok ng 200 milyong taong gulang na divine na gamot, hindi nabigo si Yang Xiaotian. Sa bagay, inaasahan na niya ito bago lumunok at nag-practice. Matapos lumabas sa retreat, nakilala ni Yang Xiaotian ang matandang halimaw ng dugong demonyo, ang immortal na demonyo sa ilalim ng mundo at si Lao Lo. Matapos malaman na walang balita tungkol sa 3 Pure Ones Holy Chi at ang Holy Flame of the Great Dao, sumimangot si Yang Xiaotian. Gayunpaman, nalaman namin na ang matandang demonyong si Bai Ye at ang berdeng demonyong si Bai Ye ang nanguna sa Bai Ye Demon Clan na umalis sa 3 Pure Ones Continent. Ang matandang halimaw ng dugong demonyo ay nagsabi kay Yang Xiaotian. "Oh, alam mo ba kung saan nagpunta ang matandang demonyong si Bai Ye?" Tanong ni Yang Xiaotian. Medyo biglaan ang balitang ito. Hindi ko inaasahan na ang matandang demonyong si Bai Ye ay biglang pangunahan ang mga tao na umalis sa 3 Pure Ones Continent. Pumunta sila sa Misty Continent, sabi ng matandang halimaw na Blood Demon. Ang Misty Continent na naman. Pumunta ba ang matandang demonyong si Bai Ye sa Misty Continent para makipagsanib puwersa sa Mist Temple at Tianhe Gate? O may isa pang sabuatan? Hindi lamang ang Bai Ye Demon Clan, kundi pati na rin ang mga sinaunang Magic Beast, ang mga sinaunang Higanti, at ang Futian Yuan, lahat ay napunta sa Misty Continent. Sabi ng Devil of Destruction. Pumunta ba sila sa Misty Continent kasama ang Bai Ye Demon Clan? Nagulat si Yang Xiaotian nang malaman na ang mga sinaunang Magic Beast na iyon ay pumunta din sa Misty Continent, gaano na sila katagal sa Misty Continent. Hindi, sunod-sunod silang pumunta sa Misty Continent mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nagmamadaling sinabi ng Devil of Destruction, ito lang ay hindi pa natin nahanap ang pinagtatagwan ng Bai Ye Demon Clan at ang mga sinaunang Magic Beast sa Misty Continent. Ang maulap na kontinente, napaisip si Yang Xiaotian. Kumanda ka, 2 araw na lang tayo pupunta sa Misty Continent. Nag-isip si Yang Xiaotian. Sa katunayan, pagkatapos malaman na mayroong likido ni Buddha sa purong lupain ng Burial Buddha, gusto niyang pumunta sa Misty Continent. Matapos malaman na si Hongmeng Daoist ay nakapasok din sa Burial Buddha Pure Land, mas gusto ni Yang Xiaotian na pumunta doon. Nang malaman nila na si Yang Xiaotian ay pupunta sa Misty Continent, ang Blood Demon Old Monster at ang Sky Destroying Dark Demon ay parehong nasa sabik, at pagkatapos ay naghanda na sumama kay Lao Lu at sa iba pa. Pagkatapos, pinuntahan ni Yang Xiaotian si Teng Yi, na nagsabi sa kanya na ang lahat ng mga disipulong ipinadala niya sa purong lupain ng Burial Buddha sa nakalipas na ilang taon ay nawala ng walang pagbubukod. Nawawala silang lahat, lumubog ang puso ni Yang Xiaotian. Ito ba ang Mist Temple o ang Tianhe Gate?
Pagkatapos ng lahat, ang Misty Continent ay ang teritoryo ng Mist Temple at ng Chanhei Gate. Kung papasok ka sa Burial Buddha Pure Land, dapat kang mag-ingat sa Mist Temple at sa Chanhei Gate. Paalala ni Teng Yi. Ang Mist Temple at ang Chanhei Gate ay nasa Misty Continent, at kaya nilang takpan ang langit gamit ang isang kamay. Kung papasok si Yang Shaotian sa Burial Buddha Pure Land, kapag nalaman na ito ng Mist Temple at ng Chanhei Gate, may isip ang mga kahihinatnan. Ang Mist Temple at ang Chanhei Gate ay nagsanib puwersa, nakatumbas ng kalahati ng Misty Continent. Gaano man kalakas ang Blood Demon at ang Sky-Destroying Demon, halos hindi nila malabanan ang kalahati ng Misty Continent. Okay, kuya, naiintindihan ko. Tumango si Yang Shaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Shaotian ay nagpaalam kay Teng Yi, at pagkatapos ay pumunta sa ikasyam na palapag ng Book Collection Hall at nagsimulang tumingin sa lahat ng sinaunang aklat sa ikasyam na palapag ng Book Collection Hall. Ayon kay Teng Yi, may mga aklat sa ikasyam na palapag na nagtatala ng ilang balita tungkol sa mga pambihira at mahiwagang gamot sa Holy Realm. Kung gusto ni Yang Shaotian na mahanap ang walang kamatayang damo, maaari siyang pumunta sa ikasyam na palapag para malaman. Pagkalipas ng 2 araw, pagkatapos tingnan ni Yang Shaotian ang lahat ng libro sa ikasyam na palapag, umalis siya kasama ang matandang halimaw ng dugong demonyo at ang demonyo ng langit at ang madilim na demonyo, at umalis sa Hongming City. Sa pagkakataong ito, kinuha lang niya ang matandang halimaw ng dugong demonyo at ang demonyo ng langit at ang madilim na demonyo. Nanatili si Lao Lu sa Hongming City upang tulungan siyang magpatuloy sa pagtatanong tungkol sa balita at tulungan siyang magsanay ng higit pang mga alipin sa dakilang kaharian ng santo. Sa paglipas ng mga taon, si Yang Shaotian ay bumibili ng mga alipin sa tuktok ng Saint Realm at pagkatapos ay sinasanay sila sa dakilang Saint Realm. Ngayon, mayroon na siyang 10,000 alipin sa dakilang kaharian ng santo. Hiniling niya kay Lao Lu, Zhuo Meng, Li Gu at iba pa na dalhin ang mga aliping ito sa dakilang kaharian ng santo upang magsanay at magtanong ng madalas tungkol sa balita. Gayunpaman, bago umalis sa Sanqing Continent, nagplano si Yang Shaotian na pumunta sa malamig na pond ng Blood Demon Clan at Luotian Peak. Noong huling beses na pumasok siya sa malamig na lawan ng Blood Demon Clan, nakita niya ang kalahati ng espada ng Kaiyuan Sword. May mga kakaibang tunog sa malamig na lawa. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang malaman. Para naman sa Luotian Peak, siya at si Master Ding ay maaari lamang huminto sa ika-11 Major Road Holy Water Area noong nakaraang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, gusto niyang subukan kung makapasok siya sa 12 Major Road Holy Water Area. Kung pumasok siya sa ika-12 Major Road Holy Water Area at nakahanap ng sapat na 12 Major Road Holy Water, magkakaroon ng pagkakataon si Master Ding na ibalik ang kanyang epoch na 3 strike. Hindi nagtagal, siya at ang matandang halimaw na Blood Demon at Mia Tianmingmo ay dumating sa Blood Demon Mountain Range ng Blood Demon Clan. Ang Blood Demon Clan ay nakapunta na sa Misty Continent kasama ang White Knight Demon Clan, at ngayon ang Blood Demon Mountain Range ay walang laman. Dumating silang tatlo sa Cold Pond nang walang anumang hadlang. Dali-daling bumaba si Yang Shaotian sa ilalim ng Cold Pond. Matapos dumaan sa malamig na agos ng Cold Pond, si Yang Shaotian ay dumating sa Black Hole ng Cold Pond. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Shaotian ay nang dumating siya sa Black Hole ng Cold Pond, hindi niya narinig ang tunog ng kung anong tumama sa bakal na pader. Si Yang Shaotian at ang dalawa pa ay tumawid sa malamig na agos, pumasok sa Black Hole, at pumunta sa ilalim ng Black Hole. Sa ilalim ng Black Hole ay isang bakanteng parisukat. Mayroong ilang mga sirang malamig na kadena ng bakal sa plaza. May mga bahid din ng dugo sa lupa. Bukod doon, wala nang iba. Si Yang Shaotian ay nagtungo upang suriin ang malamig na mga tanikala na ito. Ang mga malamig na bakal na ito ay bihirang itim na malamig na bakal na may mga katangian ng yelo. Napakatigas ng mga ito at hindi maputol kahit na ng maraming mga banal na artifact na may mataas na grado. Tinitingnan ng malamig na mga tanikala na ito at ang mga mantsa ng dugo sa lupa, nagmuni-muni si Yang Shaotian. Sa paghusga mula sa mga tanikala at mantsa ng dugo, ang mga tao ay nakulong dito. At dapat ay nakulong sila ng Blood Demon Clan. Noong huling dumating siya, nandoon pa rin ang mga nakakulong. Ngayon, wala na ang mga nakakulong na tao, at maaaring kinuha sila ng Blood Demon Clan. O baka sila mismo ang nakatakas. Gayunpaman, ang posibilidad ng kanyang pagtakas ay hindi mataas. Dapat ay kinuha siya ng Blood Demon Clan noong lumikas sila. Ano nga ba ang taong ito, na karapat-dapat sa maingat na pagtrato ng Blood Demon Clan? Ipinakulong siya sa napakalamig na lawa, at dinadala siya lalo na noong lumikas sila. Pagkatapos mag-scan sa paligid at wala nang makitang iba, si Yang Shaotian at ang dalawa pa ay makakaalis lamang sa malamig na lawa. Pagkatapos umalis sa malamig na lawa, si Yang Shaotian ay nagtungo muli sa pugad ng Blood Demon Clan. Nang wala siyang mahanap, pumunta siya sa Luotian Peak kasama ang Blood Demon Old Monster. Sa pagtingin sa Luotian Peak at sa Luotian Peak's Innate Chaos Thunder Array, ang Blood Demon Old Monster at ang Destroying Heaven Demon ay parehong nagulat. Innate Chaos Thunder Array. Nagtataka si Destroying Heaven Demon, kaninong kamay ito? Pinag-aralan din nilang dalawa ang pagbuo, ngunit kahit na ang dalawang tao ay hindi maaaring ayusin ang likas na kaguluhan na hanay ng kulog. Ang porma sayon ng taong ito ay tiyak na umabot sa larangan ng paglikha ng lahat ng bagay. Nagulat at nasasabik ang Blood Demon Old Monster.
Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Tumango siyang Xiaotian, at sinabi iyon ni Uncle Ding noon. Bagamat ito ang pangalawang beses na nakarating sa Luotian Peak, nakakagulat pa rin ang pagtingin sa Luotian Peak at sa likas na kaguluhan ng Luotian Peak. Ang gumugulong na kaguluhan na kulog ay parang gumugulong sa dagat ng mga puso at kaluluwa ng karamihan, na walang hanggan. Pagkatapos ng isang paghinto, kinuha niyang Xiaotian ang Falling Sky Bell at pumasok sa Falling Sky Peak kasama ang Blood Demon Old Monster at ang Devil of Destruction. Ang Blood Demon Old Monster at ang iba pang dalawa ay nagulat din nang makita na ang Falling Sky Bell ay makatiis sa walang katapusang kaguluhang kulog ng Falling Sky Peak. Nakatitig ang dalawa sa Falling Sky Bell at pinagmasdan ang mga rune sa Falling Sky Bell, at hindi maiwasang mamangha. Ito ba ang Falling Sky Bell ang parehong tao na nagayos nitong likas na kaguluhan na pagbuo ng kulog? Ang Devil of Destruction ay pinuri, ang gayong pamamaraan ng pagpino ay sadyang mapanlikha. Sinabi rin ng Blood Demon Old Monster, ang antas ng pagpino ng taong ito ay sapat na upang makapasok sa nangungunang sampung ng Saint Realm. Maaari bang mahinuha ng dalawang nakatatanda ang pagkakakilanlan ng taong ito mula sa Falling Sky Bell na ito? Hindi maiwasang magtanong niyang Xiaotian. Sa paglipas ng mga taon, pinag-aaralan din niya ang Falling Sky Bell. Ang kanyang kakayahan sa pagpino ng armas ay nag-improve din ng husto dahil dito. Nais din niyang malaman kung sino ang nagayos ng Innate Chaos Sky Thunder Array at pino ang Falling Sky Bell. Ang matandang halimaw na Blood Demon at ang Destroying Sky Demon ay medyo napahiya nang marinig nila ito, at umiling sila at sinabing hindi nila alam. Gayunpaman, kung ang banal na Panginoon ay pupunta sa kontinente ng ninuno sa hinaharap, maaari niyang tanungin ang mga ninuno ng Wood Insect ng Ancestor Continent. Ang mga ninuno ng Wood Insect ay mga sikat na masters na nagpapadalisay ng armas sa ating Holy Realm. Maaaring kilala niya kung sino ang nagpino sa Falling Sky Bell, sabi ng matandang halimaw na Blood Demon. Tumango siyang Xiaotian. Sa tulong ng Falling Sky Bell, siya at silang dalawa ay madaling nakarating sa nakaraang 11 major avenue ng Holy Water Area. Nang ang tatlo ay papasok na sa 12 pangunahing daanan ng lugar ng banal na tubig, muli nilang nakatagpo ang Invisible Array Restriction. Ang Destroying Sky Demon ay umatake, at ang lakas ng pag-atake ay talagang na-disperse ng Invisible Array Restriction. Nagulat siyang Xiaotian. Napakalakas ng likas na kaguluhan na Sky Thunder Array na ito kahit na walang nagpapatakbo nito. Kung may magpapatakbo ng likas na kaguluhan na Sky Thunder Array na ito, hindi ba't ito ay 10 beses na mas malakas kaysa rito? Gayunpaman, ito rin ay dahil ang kapangyarihan ng Destroying Heaven at Dark Demon ay hindi pa nakakabawi. Kung may babalik ang kapangyarihan ng Destroying Heaven at Dark Demon, maaari pa rin itong buksan ang paghihigpit ng likas na kaguluhan na hanay ng kulog. Nang makita ito, ang matandang halimaw ng dugong demonyo ay humakbang pasulong at nagprint ng palad sa paghihigpit ng hanay sa harap niya. Ang liwanag ng paghihigpit sa kanyang harapan ay lumundag at sa wakas ay dahan-daang bumagsak. Nang bumagsak ng sapat ang paghihigpit ng hanay, siyang Xiaotian at ang dalawa ay nag-flash sa ikalabindalawang pangunahing lugar ng Holy Water. Pagkapasok niya, naramdaman niyang Xiaotian ang napakalakas na aura ng banal na espiritu ng dakilang Dao. Naramdaman ang malakas na espiritu ng banal na espiritu ng Avenue, natuwa siyang Xiaotian. Ang gayong malakas na paraan ng banal na espiritu ay nagpapakita na ang tuktok ng bundok ay may malaking halaga ng santuwaryo, at ang kalidad ay napakataas. Binilisan niyang Xiaotian. Maya-maya, nakita niya ang isang patak ng gintong abinida na nakasabit sa tuktok ng bundok. Ang patak na ito ng Golden Avenue Sanctuary ay mas nakasisilaw, mas maliwanag, at mas kaakit-akit kaysa sa Holy Water of the 11th Sex. 12 Major Road Holy Water. Nagulat siyang Xiaotian. Oo naman, mayroong 12 pangunahing pinagbanal na tubig sa tuktok ng Tianfeng Mountain, at ito ay isang malaking bilang ng 12 pangunahing banal na tubig. Mabawi ni Dingay ang Epoch 3 Click. Kaagad, nagsimulang kolektahin ng tatlo niyang Xiaotian ang 12 pangunahing santuwaryo ng bundok na ito gamit ang espesyal na bote ng Jade, na napakasaya. Sa tulong ng mga dugong demonyong matandang halimaw at sa destinasyon ng langit, mas mabilis na nakatanggap siyang Xiaotian sa pagkakataong ito. Wala pang isang araw, nakolekta niya ang lahat ng 12 pangunahing kalsada na puno ng mga bundok. Tinansya niyang Xiaotian ang 12 pangunahing kalsada na nakolekta. Bagamat ang 12 pangunahing kalsadang nakolekta sa pagkakataong ito ay walang maraming holy water noong nakaraang pagkakataon, mayroong halos 10,000 subo. Hinati niyang Xiaotian ang kalahati ng kanyang pera kay Ding Ye. Sa kalahating ito ng 12 pangunahing kalsada, sapat na si Dingay para bumalik sa G of the Epoch's 3 Click Strength. Gayunpaman, kumakain si Ding Ye araw-araw at aabutin ng higit sa 10 taon upang ubusin ang santuwaryo ng libu-libong 12 pangunahing kalsada. Matapos matanggap ang banal na tubig ng 12 pangunahing kalsada, siyang Xiaotian at ang Blood Demon Lao Monster ay nagpatuloy sa paglipad sa tuktok ng bundok. Sa pagkakataong ito, hindi pa niya naranasan ang pagbabawal sa malaking formation. Nakatayo sa tuktok ng bundok, ang langit ay puno ng magulong langit na kulog, na parang ang dagat ay nakalat sa kalangitan, ito ay lubhang kamanghamanghang. Sa tuktok ng bundok, mayroong isang palasyo.
Ang palasyong ito ay gawa sa bihirang Thunderbolt iron. Sa tuktok ng bakal, mga lubak. Gayunpaman, sa mga lubak na ito, natatakpan sila ng mga rune ng kulog. Ang mga Thunder rune na ito ay magkakaugnay upang bumuo ng isang malaking linya ng kulog. Ang malaking hanay ng Thunderbolt ay nagbibigay daan sa palasyong ito na ganap na sumanib sa buong pagbagsak ng Tianfeng at sa congenital na kaguluhan. Ang palasyong ito ay walang alinlangan na nilikha ng may-ari ng Holden Clock. Nagsanib puwersa ang mga dugong demonyong lumang halimaw at ang nawasak na halimaw, at hindi nila mabuksan ang palasyong ipinagbabawal. Maging siyang Xiaotian ay hinimok ang mahabang kampana. Nang hikayatin niya ang Sun Bell, bahagyang nag-react ang palasyo, ngunit isa lamang itong tugon at hindi na mabuksan man lang. Pagkatapos ng maraming beses na subukan, maaari na lamang sumuko siyang Xiaotian. Pagkatapos makapasok sa Tiansheng Realm o mas mataas na antas, subukan itong muli. Dahil ang orasan ng auction ay maaaring tumugon sa palasyong ito, inaasahan na ito ay inaasahang magbubukas ng malaking hanay ng palasyo na ipinagbabawal. Ngayon ay hindi na niya ito mabuksan dahil hindi niya magawa ang kapangyarihan ng kampana. Kapag pinagbuti niya ang kanyang lakas sa hinaharap, maaari niyang i-play ang kapangyarihan ng kampana, at marahil ay maaari niyang buksan ang palasyong ito. Yang Xiaotian at Blood Demon Monster, ang mga Demons ay umalis sa tuktok. Paglabas niya sa Tianfeng, nang sumugod siya sa maulap na kontinente, tumingin siya pabalik sa Tianfeng Peak na nakatayo sa 100,000 bundok. Pakiramdam niya, kapag nabuksan na niya ang palasyo, baka tuluyan na niyang makontrol ang Tianfeng. Maaari pa nitong alisin ang Tianfeng. Matapos madaanan ng 100,000 kabundukan, hindi nagtagal at nakita ko ang isang malawak na lugar sa dagat. Ito ang tubig na nakahiwalay sa kontinente ng Sanqing at kontinente ng Ambon. Hanggat tumatawid ka sa lugar na ito ng dagat, ito ay ambon ng hamog. Bagamat malawak ang lugar na ito sa dagat, maaari itong dumaan sa tubig ng hindi hihigit sa 4 o 5 araw sa bilis ng Kaiyuan spacecraft. Nang pag-aralan niyang Xiaotian ang tiyahin na orasan sa spacecraft, ang tunog ng Demon Destroyer sa labas ng silid ay tumunog, at ito ay dumating na ang Fog Continent. Alam na ang maulap na kontinente ay dumating, siyang Xiaotian ay lumabas sa silid, pumunta sa yulunan ng sasakyang pangkalawakan, at nakita na ang dulo ng dagat ay isang walang katapusang lupain. Maraming barkong pandagat ang nakatambay sa mga daungan sa lupa. Sa itaas ng lupa, lahat ay nagsisikap na dalhin ang mga kalakal sa bangkang dagat. Sa sandaling ito, umaga na, tinitingnan ang abalang eksena ng mga tao sa dalampasigan, nagmamadali siyang Xiaotian, na parang bumabalik sa lower bound. Ang eksenang ito ay katulad ng nakita niya noong umalis siya sa kontinente ng Kangshen at pumasok sa kontinente ng Wanjian. Ang Panginoon, nakita ng dugong demonyo siyang Xiaotian na nanunood sa abalang eksena ng lahat sa dalampasigan, at hindi napigil ang sabihin. Okay lang ako. Umiling siyang Xiaotian, pagkatapos ay iniligpit ang spacecraft, at lumipad sa kontinente ng Ambon kasama ang lumang dugong demonyo at ang paglipol ng kalangitan. Dahil alam ng dugong demonyo na mga lumang halimaw at ang pagpatay sa makalangit na demonyo ang lupain ng Buddha, ilang tao ang direktang lumipad patungo sa libing na Buddha. Unti-unting nagdilim ang langit, walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Nang makitang may malaking lungsod sa harapan, pumasok siyang Xiaotian at ang dalawa sa lungsod. Binalak nilang magpahinga ng isang gabi, at magpatuloy sa pagmamadali sa kalsada bukas. Sa loob ng lungsod, maliwanag ang mga ilaw. Tubig ng sasakyan. Nagtanong siyang Xiaotian tungkol sa lokasyon ng Chamber of Commerce sa lungsod, pumunta sa Chamber of Commerce, at bumili ng malaking bilang ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Tianshengdan at maraming aklat na may kaugnayan sa pagpapakilala ng Ambon. Naalala rin niya ang ilang sage stone sa Chamber of Commerce para magtanong tungkol sa Temple of Misty at Tianhemen. Dahil alam na magtatanong siyang Xiaotian tungkol sa sitwasyon ng Misty Temple at Tianhe Gate, ang Chamber of Commerce ay biglang dumating sa Chamber of Commerce, at mahusay na pinag-usapan ang Misty Temple at Tianhe Gate. Dapat isagawa ng Fog Temple at Tianhemen ang seremonya ng alyansa. Inimbitahan ko ang malalakas na tao mula sa lahat ng partido sa mainland. At sa itaas ng seremonya ng alyansa, magdaos ng komperensya ng Kendo. Lahat ng disipulo ng Heavenly Saint Realm at sa ibaba ay maaaring sumali sa Swordsmanship Conference na ito. Ang sinumang mananalo sa unang pwesto sa Swordsmanship Conference na ito ay maaaring makatanggap ng masaganang reward mula sa Mist God Temple at Tianhe Gate, at makasali pa sa Mist God Temple at Tianhe Gate at maging close disciple ng Mist God Temple Master o Tianhe. Matapos marinig mula sa reporter ng Chamber of Commerce na ang Mist God Temple at Tianhe Gate ay bubuo ng isang alyansa at gaganapin ng isang Swordsmanship Conference sa seremonya, nagtanong siyang Xiaotian, Xiangche, kailan gaganapin ang seremonya ng alyansa ng Mist God Temple at Tianhe Gate. Makalipas ang halos kalahating taon, ngunit maraming emperador at clan masters ng Misty Continent ang nakatanggap na ng mga imbitasyon. Sinabi ng reporter ng Chamber of Commerce. Matapos malaman ng malinaw, siyang Xiaotian at ang Blood Demon Old Monster ay umalis sa Chamber of Commerce at umupo ng isang bakuran sa isang malapit na restaurant at doon nanirahan.
Nagtanong siya tungkol sa oras ng Mist God Temple at seremonya ng alyansa ng Tianhe Gate, syempre, na huwag lumahok sa anumang komperensya ng swordsmanship sa oras na yun. Ang Mist Temple at Tianhemen ay nagsagawa ng seremonya ng alyansa, at ang panloob na pagtatanggol ng Mist Temple ay dapat na ang pinakamahina. Noong panahong iyon, gusto niyang tuklasin ang punong tanggapan ng Mist Temple at tingnan kung mahahanap niya ang treasure house ng Mist Temple. Sa gabi, binuklat ni Yang Xiaotian ang mga aklat na nagpapakilala sa Misty Continent. Pagkatapos ng pag-ikot sa buong gabi, nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa Misty Continent. Kinabukasan, siya at ang Dugu Demon Old Monster ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nais niyang hanapin ang Buddha's Buddha liquid sa Burial Buddha Pure Land bago isagawa ng Mist Temple at Tianhemen ang seremonya ng alyansa. Makalipas ang kalahating buwan, tahimik ang gabi. Dumating si Yang Xiaotian at ang dalawa pa sa purong lupain ng Burial Buddha. Kahit na gabi na, ang Burial Buddha Pure Land ay napuno ng kapangyarihan ng Buddha at maliwanag pa rin. Dahil ang mga tao lamang na may purong kapangyarihan ng Buddha ang maaaring makapasok sa Burial Buddha Pure Land, ang Blood Demon Old Monster at ang Destroying Heaven Demon ay naghintay kay Yang Xiaotian sa labas. Sa sandaling pumasok si Yang Xiaotian sa Buried Buddha Pure Land, binalot siya at natagos ng walang katulad na purong kapangyarihan ng Buddha. Kung ang isang makapangyarihang demon cultivator ay pumasok sa Buried Buddha Pure Land na ito, siya ay daliseya ng kapangyarihan ng Buddha sa isang iglap, at pagkatapos ay siya ay magiging lubhang masakit hanggang sa siya ay nadalisay sa abo. Sa makatuwid, magbabago ang kulay ng makapangyarihang mga nagsasaka ng demonyo kapag pinag-uusapan ang purong lupain ng Buried Buddha. Hindi na-activate ni Yang Xiaotian ang Three Worlds Dharma, ngunit na-activate lamang ang Five Elements Holy Buddha Sutra. Bigla, ang kapangyarihan ng Buddha ay tumagos sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng Five Elements na Holy Buddha Sutra ni Yang Xiaotian, ang kapangyarihan ng Buddha na tumagos sa paligid niya ay biglang natipon sa paligid ni Yang Xiaotian, at si Yang Xiaotian ay parang isang Buddha na naglalakad sa purong lupain. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang hanapin ang Buddha's Buddha Liquid. Ang Five Elements Holy Buddha Sutra ay umabot na sa 15 antas. Sa makatuwid, ang paggamit ng Five Elements Holy Buddha Sutra upang mahanap ang Buddha's Buddha Liquid ay magiging mas epektibo kaysa sa Three Worlds Dharma, pagkatapos ng lahat, ang kanyang Three Worlds Dharma ay pangalawang antas lamang. Hindi nagtagal matapos pumasok si Yang Xiaotian sa Buried Buddha Pure Land, nakilala niya ang iba pang mga Buddhist na disipulo na pumasok sa Buried Buddha Pure Land para magsanay. Ang mga Buddhist na disipulong ito ay halos lahat ay mula sa mga pangunahing sekta ng Budista sa Misty Continent. I wonder how many floors the Buddha Zenshin can break into the Burial Buddha Pagoda this time. Dapat makapasok siya sa ika-6 na palapag ng Burial Buddha Pagoda. Sok. Kung makapasok ang Buddha Zenshin sa ika-6 na palapag ng Burial Buddha Pagoda, siya lang ang matagumpay na nakapasok sa ika-6 na palapag sa Heavenly Saint Realm sa nakalipas na 100,000 taon. Sa harap, nagtipon-tipon ang ilang mga disipulong Budista na nagsasanay upang mag-usap. Narinig ito ni Yang Xiaotian at gumalaw ang kanyang puso. Ang Burial Buddha Pagoda ay ang pinakamahalagang banal na lugar sa purong lupain ng Burial Buddha. Sa Burial Buddha Pagoda, mayroong isang gintong katawan ng isang napakalakas na Buddhist master. Dahil sa malaking paghihigpit sa pagbuo ng Burial Buddha Pagoda, tanging mga disipulo ng Heavenly Saint Realm at mas mababa ang maaaring makapasok. Kung sino mang alagad ng Heavenly Saint Realm at sa ibaba ang makakapasok sa itaas na ika-10 palapag ng Burial Buddha Pagoda, sino man ang makakakuha ng gininto ang katawan ng Buddhist master na ito at ng mga Buddhist na kayamanan na naiwan niya. Gayunpaman, walang sino man ang nakarating sa ika-10 palapag. Sinasabi na ang likido ng Buddha ay ipinanganak sa ika-10 palapag ng Burial Buddha Pagoda. Matapos marinig ang talakayan ng lahat, lumipad si Yang Xiaotian patungo sa Burial Buddha Pagoda. Nang lumipad si Yang Xiaotian patungo sa Burial Buddha Pagoda at dumaan sa isang maliit na lambak sa daan, naramdaman niya ang napakalakas na banal na kapangyarihan ni Buddha. Ito kaya, ang banal na tubig ni Buddha. Sa paghusga mula sa napakalakas na pagbabago-bago ng banal na kapangyarihan ni Buddha, mayroong banal na tubig ni Buddha sa maliit na lambak na ito, at marami rito. Mula nang makapasok sa mataas na antas ng mga santo, ang epekto ng Puso o Buddha fruit ay lubhang hamina, kaya hindi na muling hinanap ni Yang Xiaotian ang banal na tubig ni Buddha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makakasalubong niya ang banal na tubig ni Buddha kapag papasok sa purong lupang Burial Buddha sa pagkakataong ito. Lumipad si Yang Xiaotian sa maliit na lambak. Bagamat ang Puso o Buddha fruit ay may kaunting epekto sa kanyang pagpapabuti sa kaharian, maaari nitong mapabuti ang kanyang pagsasanay sa Three Worlds Dharma at ang Five Elements Holy Buddha Sutra. Kailangan niyang isagawa ang Three Worlds Dharma hanggang sa ika-14 na antas sa lalong madaling panahon at dalhin ito sa Three Worlds Buddha Hall. Ang maliit na lambak ay ilang daang metro kwadrado lamang, na may ilang hindi kilalang maliliit na puno na tumutubo doon. Ito ay makikita sa isang sulyap. Ito ay isang napaka-ordinaryong lambak. Gayunpaman, sinundan ni Yang Xiaotian ang direksyon ng Five Elements Holy Buddha Sutra at pumunta sa isang pader ng bundok sa lambak, pagkatapos ay nagsagawa ng Chaos Five Elements Escape Technique upang makapasok sa tiyan ng bundok. Sa tiyan ng bundok, natagpuan ni Yang Xiaotian ang isang maliit na kuweba. Mayroong ilang maliliit na silid sa maliit na kuweba. Mayroong ilang mga libro at ilang mga bote ng jade sa silid.
Binaliktad ni Yang Xiaotian ang ilang mga libro, na lahat ay ilang mga diskarte sa Budismo at mga lihim ng banal na kasanayan. Matapos ilagay ang mga aklat na ito, binuksan ni Yang Xiaotian ang bote ng jade. Ang tatlong bote ng jade ay puno ng ilang Buddhist elixir. Mayroon lamang isang bote ng jade, na puno ng banal na tubig ni Buddha. Isang buong pool ng banal na tubig ni Buddha. Natatakot ako na may 2 o 3,000. Napakaraming banal na tubig ng Buddha sa kuwebang ito. Ito ay ganap na lampas sa inaasahan ni Yang Xiaotian. Sa napakaraming banal na tubig ng Buddha, maaari niyang pahinugan ng higit sa 100 prutas ng Posoo Buddha. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Xiaotian. Kahit na ang epekto ng Posoo Buddha fruit ay hindi kasing ganda ng Buddhist Buddha liquid, 100 Posoo Buddha fruits ay ibang usapin. Sa pamamagitan ng 12 Posoo Buddha fruits na ito, ang kanyang 3 buhay na Buddhist Dharma ay maaaring lubos na mapabuti. Inipon ni Yang Xiaotian ang lahat ng banal na tubig ng Buddha, pagkatapos ay umalis sa kuweba at nagpatuloy sa paglipad patungo sa Burial Buddha Pagoda. Tingnan ang libro ng walang anumang pagkakamali. Ang Burial Buddha Pure Land ay napakalaki, may hahambing sa teritoryo ng isang imperyo. Ang Burial Buddha Pagoda ay nasa gitnang lugar ng Burial Buddha Pure Land, kaya nang dumating si Yang Xiaotian sa Burial Buddha Pagoda, mahigit 10 araw ang lumipas. Nakita ko ang isang malaking tore na nakatayo sa lupain ng Burial Buddha Pure Land, na lubhang kapansin-pansin. Ang buong pagoda ay itinayo gamit ang mga materyales ng Buddha, at sa tuktok ng pagoda, mayroong isang relic. Ang Buddha relic na ito ay napakalaki, namumulaklak na may malabong gininto ang liwanag ng Buddha, na nagliliwanag sa paligid na mas maliwanag. Ito ang pinakamaalamat na Burial Buddha relic sa Burial Buddha Pure Land. Kung makukuha mo ang Burial Buddha relic na ito, hindi lamang nito mapapabilis ang pagsasanay ng mga kasanayan sa Budismo, ngunit mayroon ding maraming iba pang magagandang gamit. Gayunpaman, upang makuha ang Burial Buddha relic na ito, kailangan mong umakyat sa ika-10 palapag ng Burial Buddha Pagoda at maunawaan ang mga lihim ng Buddha sa ika-10 palapag. Sa makatuwid, sa ngayon, lahat ng pumupunta sa Burial Buddha Pagoda ay maaari lamang tumingin sa Burial Buddha relic upang pawiin ang kanilang uhaw, at walang pag-asa na makuha ang Burial Buddha relic na ito. Naglakad si Yang Xiaotian patungo sa Burial Buddha Pagoda. Pagdating niya sa Burial Buddha Pagoda, libu-libong mga Buddhist na disipulo ang nagtipon sa palibot ng Burial Buddha Pagoda. Ang Burial Buddha Pagoda ay isa sa mga pinakadakilang pagkakataon sa Burial Buddha Pure Land, kaya maraming mga Buddhist disciples ang nakakaintindi at pumasok sa Burial Buddha Pagoda araw-araw sa Misty Continent. Gayunpaman, nang si Yang Xiaotian ay pupunta na sana sa unang palapag na tarangkahan ng Burial Buddha Pagoda, ang unang palapag na tarangkahan ng Burial Buddha Pagoda ay napuno na ng isang grupo ng mga disipulo ng Tiansheng Realm. Ang mga disipulo ng Heavenly Saint Realm na ito ay hindi naiintindihan ng mga paghihigpit ng First Layer Gate, at ayaw nilang umalis kahit na hindi sila makapasok. Siyempre, marami sa mga taong ito ang naroon upang harangin ang mga disipulo sa likuran nila. Hindi nila maintindihan ang mga paghihigpit ng unang layer na tarangkahan, at hindi sila makapasok, kaya hindi rin makapasok ang mga disipulo sa likuran nila. To put it bluntly, kusa silang hamarang doon. Sa pagtingin sa mga disipulo na kusang humaharang sa harapan, sinabi ni Yang Xiaotian, lahat, gumawa ng paraan. Ang boses ni Yang Xiaotian ay hindi malakas, ngunit malinaw itong narinig ng lahat ng mga disipulo. Ang 20 o 30 disipulo na humaharang sa harapan ay hindi maiwasang lumingon kay Yang Xiaotian. Ang disipulong nakatayo sa harap ni Yang Xiaotian ay tumingin pataas at pababa kay Yang Xiaotian, at sinabing may pabirong ngiti, Great Saint 5th Layer Intermediate Stage. Boy, bakit ikaw, isang Great Saint Realm, nakikisa sa saya? Bagamat ang Great Saint Realm ay maaari ding makapasok sa Burial Pagoda, walang Great Saint Realm na matagumpay na nakapasok sa Burial Pagoda, kahit na ang unang layer ay hindi maaaring masira. Sa paglipas ng panahon, wala nang mga disipulo ng Great Saint Realm ang dumating sa Burial Pagoda, at ang mga dumating ay pawang mga disipulo ng Heavenly Saint Realm. Gumawa ng paraan. Si Yang Xiaotian ay hindi natinag at nagsalita, sa pagkakataong ito ay may mas malakas na tono. Ang alagad na nakatayo sa harap ni Yang Xiaotian ay tumawa nang marinig ang mas malakas na tono ni Yang Xiaotian, anak, maaari kang dumaan kung gusto mo, dumaan ka lang sa akin. Pagkasabi nun, tinuro niya yung crutch niya. Ibig sabihin, dapat dumaan si Yang Xiaotian sa kanyang pandya. Nagtawanan lahat ang mga disipulong nakaharang sa harapan at ang mga nakapaligid na disipulo. Nang tumawa ang disipulo sa kanyang harapan kasama ang kanyang mga disipulo sa paligid, biglang hinawakan ni Yang Xiaotian ang leeg ng disipulo sa kanyang harapan, at pagkatapos ay itinaas ito mula sa lupa na parang pato. Nagkamali ang disipulo at galit na tumingin kay Yang Xiaotian, sinuntok si Yang Xiaotian, sinusubukang paliparin si Yang Xiaotian, ngunit sa sandaling binomba ang kanyang kapangyarihan sa fisteng, si Yang Xiaotian ay hinawakan ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, inikot ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at nakita ang disipulo na sumisigaw sa kabila, at ang buong braso ay pinilipit ni Yang Xiaotian. Hanapin mo. Ang disipulo ay umungal, at ang kabilang kamay ay pinatay sa dibdib ni Yang Xiaotian na baliw. Ngunit sa sandaling binaril niya ang kanyang kabilang kamay, hinawakan din siya ni Yang Xiaotian. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Tila nahulaan ng disipulo kung ano ang susunod na gagawin ni Yang Xiaotian.
Natakot siya, at magsasalita na sana siya. Ang kabilang braso ay pinaikot din ni Yang Xiaotian. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa paligid ng pagoda ng libing. Ang apat na disipulong Zhou nakakatawa lang sa tawa ay tumigil sa lahat ng tawa, at lahat ay nagulat at nagmamadaling tumingin sa eksena. Pinaikot ni Yang Xiaotian ang kanyang mga braso sa parang twist-like na mga disipulo, ngunit si Tiansheng ay nasa tuktok. Ngunit si Yang Xiaotian ay isang disipulo lamang ng 500. Kung hindi lang makikita ng lahat, hindi maniniwala ang lahat na totoo ito. Sa gitna ng isang Great Saint 5, madaling maunawaan ang tuktok ng makalangit na santo. Hindi sila nagdalawang isip na magkaroon ng ganoong kapangyarihang panlaban. Maging si Zenshin Buddha, na bumabagsak sa ika-6 na palapag ng Burial Pagoda, ay walang ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Malamig na pinagmamasdan siya ni Yang Xiaotian sa hangin, at ang disipulo na sumisigaw ng mabangis, direktang sumuntok, binomba sa gitna ng crosspart ng kalaban. Parang may nabasag. Ang sumisigaw na alagad ay sumigaw na parang baboy na sigaw. Direktang pinalayas ni Yang Xiaotian ang kabilang partido, binasag ang mga burol sa dikalayuan, at binasag ang mga burol. Sa pagtingin sa mga disipulo na kaunos-lunos, maraming mga disipulo ang mahigpit. Maraming mga disipulo ang tumingin kay Yang Xiaotian at nagulat. Boy, alam mo ba kung may problema ka? Alam mo ba kung sino siya? Sa dikalayuan, itinuro ng isang disipulo ang disipulo na pinilipot ni Yang Xiaotian at pagkatapos ay itinapon. Anak ng prinsipe ng lumilipad. Panipi. Patay ka, Jinji Shengchao, iyon ay isa sa nangungunang 10 super forces ng Mist. At si Prince Feitian din ang pinakamalakas sa Pilgrimage Emperor ng Hari. Ang kanyang anak ay malubhang nasugatan ng ganito. Kung alam ni Prinsipe Feitian, tiyak na hindi siya susuko. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang disipulo, at ang disipulo ay natakot na magtago sa karamihan. Maya-maya, tumingin si Yang Xiaotian sa pangalawang disipulo na nasa harapan niya, at sinabing, bitiwan mo. Ang alagad na hamarang sa harap ni Yang Xiaotian ay isang estado ng langit. Kung kadalasan, si Yang Xiaotian, isang dakilang santuwaryo, at 5, ang kanyang arbitraryong bagay ng pang-aabuso, ngunit sa sandaling ito ay tinitigan siya ni Yang Xiaotian, nanlamig siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay tinitigan ng lahat ng mga alagad sa paligid niya. Kung tinakot siya ng mga alagad ng isang malaking santuwaryo, hindi ba siya pagtatawanan ng iba? Hindi sigurado ang mukha niya. Nakita ni Yang Xiaotian na ang disipulo sa harap ay nasa harap pa rin ng kanyang sarili, lumubog ang kanyang mukha, at humakbang siya pasulong. Nakita ni Yan Xiao si Yang Xiaotian na paparating, at kalaunan ay iniwasan ito at umatras sa gilid. Nang sumuko siya, halatang narinig niya ang bulungan sa paligid. Tumingin si Yang Xiaotian sa ikatlong disipulong nakaharang sa harapan. Ang alagad na ito ay isang kaharian ng langit. Ang mga naglakas loob na hamarang sa tarangkahan ng unang patong ng pagoda ng libing ay pawang mga alagad na napakahusay. Nakita ng mga disipulo ng Tiansheng Triple Realm na ito si Yang Xiaotian na naglalakad patungo sa kanyang sarili. Hindi ito maihahambing sa anak ni Prinsipe Feitian, maglakas loob kang humakbang pasulong, tatanggalin kita. Panipi. Gayunpaman, sa sandaling mahulog siya, biglang kumislap ang figure, at lumapit sa kanya si Yang Xiaotian. Nagulat siya na hindi alam ni Yang Xiaotian kung kailan mayroon siyang karagdagang gintong tripod sa kanyang kamay, at diretso siyang umiyak. Paghahanap ng mga bagay, siya ay umungal, ang buong katawan ni Shengli Buddha ay umalelay, at isang gintong Buddha ang lamambot sa kanyang likuran, ngunit siya ay malapit ng bumaril. Aba, naramdaman na lang niya na ang dibdib niya ay binomba ng kilabot. Ang buong tao ay binaril na parang bulalakaw. Oh! Nakita ko ang mga disipulo ng Tiansheng Triple Realm. Walang dagdag na paggalaw. Ang disipulo ng Tiansheng Triple State ay nahulog sa kanyang unang disipulo at nahimatay. Hindi na nagsalita si Yang Xiaotian ng walang kaparirikon, at nagpatuloy siya sa paglipat patungo sa ika-4 na disipulo na hamarang sa harapan. Ang mas malapit sa mga alagad na mas malapit sa libing pagoda, mas malakas ang lakas. Ang ika-4 na disipulo ay ang tuktok ng Tiansheng, ngunit tumingin siya kay Yang Xiaotian, na naglalakad sa paligid, ngunit siya ay natakot at umatras sa gilid. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Nauna rito, may kabuuang 23 disipulo ang hinarang. Nagpatuloy si Yang Xiaotian sa ika-5 disipulo. Nagbago ang mukha ng ika-5 disipulo, at kalaunan ay umatras siya. Hanggang sa ika-10 disipulo, nakita niya si Yang Xiaotian na paparating at hindi na hinintay si Yang Xiaotian na kumuha ng shot. Galit na sigaw niya. Una niyang pinatay si Yang Xiaotian, hindi ako naniniwala. Holy Realm. Ngunit sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, dumating ang higanteng down to realm ni Yang Xiaotian, direktang winasak ang kanyang lakas ng fisting, at binomba ang kanyang dibdib. Lumilipad din ang ika-10 disipulo ng Shengsheng 6th Realm, at natulala rin sila sa 2 disipulong nasa harapan nila. Napabuntong hininga ang lahat, kahit na ang 17 ng Shengsheng na hindi kumuha ni Yang Xiaotian noong nakaraan, ang 8 o kahit 9 na mga disipulo ay nagbago ng kanilang mga mukha. Napatingin ang lahat sa higanteng siding sa kamay ni Yang Xiaotian.
Sa oras na ito, makikita ng sinuman ang pambihirang nasa kamay ni Yang Xiaotian. Anong klaseng tripod ito? Sa mga kamay ng five-way na kaharian ng Great Saint Realm, maaari kang lumipad ng makalangit na ika-6 na kaharian. Patuloy na sumulong si Yang Xiaotian. Ang mga alagad na nasa unahan ay natakot at napaatras. Sa huli, dumating si Yang Xiaotian sa 23 disipulo. Ang disipulong ito ay ang rurok ni Tian Sheng Jiushang, at ang huling disipulong hamarang sa kanyang harapan. Ang kabilang partido ay may matangkad, may tigre sa likod na may baywang ng oso, na may taas na 3 o 4 na metro. Nakatayo doon, nagbibigay ito ng napakataas na pakiramdam ng pang-aapi. Siya ang sikat na Lord of the Tiger Saint Valley of the Mist. Maganda pa rin ang tigre na ito na si Shenggu Xiaogo, ngunit hindi ito masyadong pinag-aralan para sa paraan ng pagbuo ng Buddhist. Bago dumating sa Burial Pagoda, ito ay pinag-aralan ng ilang buwan. Kakanyahan. Tinitigan ni Tiger Shenggu Xiaogo si Yang Xiaotian, ibaba mo ang tripod sa iyong kamay, igulong mo ito, kung hindi, sasampalin kita hanggang mamatay. Bagamat si Yang Xiaotian ay lumipad sa isang Dingxiao realm kasama si Dingshan noon, hindi pa rin siya naniniwala na si Yang Xiaotian ay may malaking sagradong 5 kaharian at maaaring ilipat siya sa tuktok ng langit at siyam. Nakikinig sa Lord of the Tiger Saint Valley sa harap ng mga mata, ang ding ng kanyang kamay, ibinaba ang kanyang sarili, at pagkatapos ay gamulong, malamig na ngumiti si Yang Xiaotian, hinimok ni Shengli, at ang tripod sa kanyang kamay ay nawala sa walang kapantay na liwanag. Nakita ng Young Master ng Tiger Saint Valley na binaliwala ni Yang Xiaotian ang kanyang babala at pinaandar pa rin ang golden tripod sa kanyang kamay, at malamig na sinabi, hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay, at hindi mo alam ang sarili mong lakas. Pagkasabi niyon, binuhay niya ang lahat ng banal na kapangyarihan at kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay sumailalim sa mga kamangha-manghang pagbabago. Ang kanyang matangkad na figure ay lumaki muli ng ilang beses, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga guhit ng tigre. At ang kanyang mga kamay ay naging matalim na kuko ng tigre. Sinampal niya bigla si Yang Xiaotian. Habang dumarating ang kanyang mga kuko ng tigre, ang espasyo ay gumawa ng isang matalim na tunog ng pagsipol. Ang nakakatakot na lakas ng kuko ay nagpabago sa mga mukha ng mga disipulo sa paligid niya, maging ang ilang mga disipulo sa ika-10 antas ng banal na langit ay nagulat. Sa pagtingin sa kuko ng kalaban, nanatiling normal ang mukha ni Yang Xiaotian, at ang tripod sa kanyang kamay ay patuloy na umuugoy palabas. Pinasabog ng golden tripod ang claw power ng kalaban at direktang tumama sa tiger claw ng kalaban. Biglang may narinig na tunog ng pagkabasag. Ang mga kuko ng tigre ng Young Master ng Tiger Valley ay direktang nabasag, at si Yang Xiaotian ay nagpatuloy sa pag-ugoy ng tripod sa kanyang kamay sa dibdib ng kalaban. Ang baluti sa Young Master ng Tiger Valley ay direktang sumabog, at ang dibdib na namamaga ay ganap na na-deflate. Bumagsak ang buong tao sa gilid ng mga taong nasa harapan at nawalan ng malay. Laking gulat ng lahat. Ang Young Master ng Tiger Valley ay isang kilalang figure kahit na sa milyon-milyong mahuhusay na disipulo ng nakababatang henerasyon ng Misty Continent, ngunit hindi pa rin niya nalabanan ang indayog ng tripod. Ang Young Master ng Tiger Valley ay naalis, at walang nakatayo sa harap ni Yang Xiaotian. Matagumpay na nakarating si Yang Xiaotian sa harap ng unang palapag na tarangkahan ng Burial Buddha Pagoda. Sa unang palapag na tarangkahan ng Burial Buddha Pagoda, mayroong isang malaking Buddha na inukit. Ang malaking Buddha na ito ay nakondense ng 10,000 Buddhist rune. Kahit na ang paghihigpit ng malaking Buddha na ito ay malalim, ito ay mas mababa sa Three Worlds Buddha Formation. Tiningnan lamang ito ni Yang Xiaotian, pagkatapos ay naunawaan ito ng malinaw. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, pinalamutian ng isang karakter na Buddha, at pagkatapos ay inilimbag ito sa tarangkahan. Ang unang palapag na tarangkahan ng Burial Buddha Pagoda, na pinag-aralan ng batang master ng Tiger Saint Valley ng ilang buwan ng walang anumang palatandaan, ay dahan-daang bumukas sa sumisikat na liwanag. Nagulat ang lahat. Walang inaasahan na mabubuksan talaga ni Yang Xiaotian ang unang palapag na tarangkahan ng Burial Buddha Pagoda. Kung tutusin, walang dakilang santo ang nakapagbukas ng tarangkahan sa unang palapag. At hindi lamang ito binuksan ni Yang Xiaotian, ngunit binuksan din ito ng wala pang quarter ng 1 oras. Hanggang sa pumasok si Yang Xiaotian sa Burial Buddha Pagoda at nawala sa Burial Buddha Pagoda, hindi pa rin makapag-react ang lahat. Matapos isara ang unang palapag na gate ng Burial Buddha Pagoda at nagkaroon ng katahimikan sa loob ng ilang segundo, nagsimulang magingay ang lahat. Sino ang taong ito? Ang isang dakilang santo ay talagang makapasok sa Burial Buddha Pagoda. At sobrang nakakatakot ang tripod sa kamay niya. Pinag-usapan ito ng lahat. Dahil si Yang Xiaotian ay may hawak na malaking tripod at itinaboy ang lahat palayo, maraming tao ang nagkamali sa akala na ang tripod sa kamay ni Yang Xiaotian ay makapangyarihan. Mukhang makapasok ang Great Saint Realm sa Burial Buddha Pagoda, hindi lang sa Heavenly Saint Realm. Tuwang-tuwang sabi ng isang alagad. Dati, inakala ng lahat na ang Heavenly Saint Realm lang ang makakapasok sa Burial Buddha Pagoda, at hindi makapasok ang Great Saint Realm. Ngayon, sinira ng hitsura ni Yang Xiaotian ang alamat na ito. Gayunpaman, kahit na makapasok ang Great Saint Realm sa Burial Buddha Pagoda, imposibleng makarating sa ikalawang palapag. Dati, malamig na tumawa ang isang Heavenly Saint Level 5 na disipulo na hamarang kay Yang Xiaotian.
Oo, kahit makapasok siya sa Burial Buddha Pagoda, walang kwenta. Sa unang palapag lang siya makakagala at hindi man lang makapunta sa second floor. Tiyak na lalabas siya sa kahihiyan mamaya. Ang isa pang alagad ng Heavenly Saint Level 6 na hamarang kay Yang Xiaotian ay nagsalita din. Ang iba pang mga disipulo na hamarang kay Yang Xiaotian at natakot kay Yang Xiaotian ay gumawa din ng mga sarkastikong pahayag, na nagsasabing tiyak na hindi makakarating si Yang Xiaotian sa ikalawang palapag. Ang ilan ay nagsabi na si Yang Xiaotian ay mananatili sa unang palapag ng hindi hihigit sa 1 oras bago ito mapaalis. Ang ilan ay nagsabi pa na si Yang Xiaotian ay hindi maaaring manatili ng kahit 60 paghinga at malapit ng maputok. Dahil mayroong kapangyarihan ni Buddha sa Burial Buddha Pagoda, at kapag mas mataas ka, mas malakas ang kapangyarihan ng Buddha. Kahit na maraming mga disipulo ang pumasok sa Burial Buddha Pagoda, hindi sila maaaring manatili sa Burial Buddha Pagoda ng matagal. Ang ilang mga disipulo ay hindi maaaring manatili sa unang palapag para sa 60 paghinga bago sila ay sabog. Ngunit nang maraming disipulo ang nag-uusap, biglang lumiwanag ang ikalawang palapag ng Burial Buddha Pagoda. Napatigil ang lahat ng nag-uusap. Lahat ay tumingin sa ikalawang palapag ng Burial Buddha Pagoda nang may pagtataka. Dahil walang nakapasok sa Burial Buddha Pagoda sa mahabang panahon, ang unang palapag ay si Yang Xiaotian lang ang kakapasok lang. Ngayon ay naiilawan na ang ikalawang palapag ng Burial Buddha Pagoda, ibig sabihin ay may umakyat lang mula sa unang palapag hanggang sa ikalawang palapag. Kaya, imposible, siya, paanong ang bilis niya? Ang disipulo nakakasabi lang na si Yang Xiaotian ay sesabog na sa loob ng 60 paghinga ay nagsabing ngumingiti. Sa oras na ito, wala pang 60 paghinga bago pumasok si Yang Xiaotian sa unang palapag. Si Yang Xiaotian ay isang ikalimang antas na dakilang santo, at ito ay isang himala na makapasok siya sa Burial Buddha Pagoda. Ngayon, umakyat ulit siya sa ikalawang palapag nang wala pang 60 paghinga. Siguradong hindi siya iyon. Natuwa rin ang isa pang alagad at hindi ito matanggap. Alam nilang si Yang Xiaotian lang ang nasa unang palapag ng Burial Buddha Pagoda, at ang kakaakyat pa lang sa ikalawang palapag ay si Yang Xiaotian lang, ngunit itong mga disipulong hamarang kay Yang Xiaotian ay hindi pa rin ito matanggap. Tingnan ang 6 hanggang 9 bookbar. Tama, siguradong hindi siya. Imposible para sa kanya, isang dakilang santo, na umakyat sa ikalawang palapag. Tuwang-tuwa ang mga alagad. Nang dumating si Yang Xiaotian sa ikalawang palapag sa oras na ito, tumingin siya at nakita niya ang dalawang estatwa ng Buddha na nakaukit sa dingding ng ikalawang palapag ng Burial Buddha Pagoda. May Buddha statue sa unang palapag, kaya doble ang lakas ng kapangyarihan ng Buddha sa ikalawang palapag. Bilang karagdagan sa kanya, may isa pang disipulo ng ika-4 na antas ng kaharian ng langit na santo sa ikalawang palapag na naiintindihan ang rebulto ng Buddha. Ang disipulo ay nakakita ng isang tao na umakyat sa ikalawang palapag, lumingon, at nang makita niyang si Yang Xiaotian ay isang ikalimang antas na dakilang santo, hindi niya maiwasang mapatingin at lubos na natigilan. Ikalimang antas na dakilang santo. Mali ba ang nakita niya? Gayunpaman, nag-scan siya gamit ang kanyang soul power at nalaman na ang binata sa kanyang harapan ay isang 5th level Great Saint. Pagkapasok ni Yang Xiaotian sa ikalawang palapag, hindi niya pinansin ang disipulo at pumunta sa unang rebulto ng Buddha upang maunawaan. Hindi nagtagal, naunawaan niya ang unang rebulto ng Buddha. Ang ilaw ng Buddha ng unang estatwa ng Buddha ay lumundag at bumalot kay Yang Xiaotian. Lalong natulala ang alagad. Dumating si Yang Xiaotian sa pangalawang rebulto ng Buddha at nagpatuloy sa pag-unawa sa pangalawang rebulto ng Buddha. Tulad ng naunang pag-unawa sa unang rebulto ng Buddha, hindi nagtagal ay lumundag din ang pangalawang estatwa ng Buddha na may liwanag na Buddha, na sumasakop kay Yang Xiaotian. Nang bumalot kay Yang Xiaotian ang liwanag ng Buddha ng dalawang estatwa ng Buddha, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay lumundag ng liwanag ng Buddha at inilipat sa ikatlong palapag. Lumiwanag ang ikatlong palapag ng Burial Buddha Pagoda. Nang makitang muling lumiwanag ang Burial Buddha Pagoda sa wala pang 100 paghinga, lahat ng tao sa labas ay natigilan. Oo, siya ba? Mahinang sabi ng isang alagad. Hindi maaaring siya iyon. Dapat ay si Tanglong. Paniguradong sabi ng isa pang alagad. Si Tanglong ang disipulo na nasa ikalawang palapag pa rin sa sandaling ito. Nang dumating si Yang Xiaotian sa ikatlong palapag, nalaman niyang may 3 estatwa ng Buddha sa dingding ng ikatlong palapag. Ang kapangyarihan ng Buddha sa ikatlong palapag ay walang alinlangan na mas malakas. Gayunpaman, medyo kakaunti ang mga tao sa ikatlong palapag, higit sa 12 tao. Ang 12 tao sa ikatlong palapag ay natulala nang makita nilang si Yang Xiaotian, isang dakilang santo ng ikalimang palapag, ay umakyat sa ikatlong palapag. Bago dumating si Yang Xiaotian sa unang estatwa ng Buddha sa ikatlong palapag at malapit nang maunawaan ang unang estatwa ng Buddha sa ikatlong palapag, isa sa kanila ay hindi naiwasang maglakad patungo kay Yang Xiaotian. Tiningnan niya si Yang Xiaotian nang may pagtataka at pagdududa, "Anak, paano ka nakaakyat sa ikatlong palapag? Mayroon ka bang kayamanan ng Budismo?" Nang sabihin niya ito, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa katakawan.